Nang dumalo si Hayaong sa kasal ng kanyang dating kasintahan, labis niyang ikinagulat ng matuklasan na habang sila ay magkasintahan pa, niloloko na siya ng kanyang dating kasintahan kasama ang kasalukuyang nobya. Para makaganti, matapang na hinila ni Hayaong ang tablecloth para gawing damit pangkasal. Kinuha ang panyo ng isa sa mga bisita para gawing belo at ang mga bulaklak sa mesa para gawing bouquet. Matapos maghanda, buong yabang siyang tumayo sa tabi ng groom para magpakuha ng litrato kasama nito. Habang ang bagong kasal ay nagpapakuha ng litrato na may hugis pusong kamay, ipinakita ni Hayaong ang kanyang gitnang daliri. Nang maghalikan ang bagong kasal, umakto si Hayaong na nasusuka. Si Hayaong ay hindi sanay na magpatalo mula pagkabata. Noong siya ay nasa elementarya, inilaan ng kanilang guro ang 80% ng playground para sa mga lalaki upang maglaro ng soccer, habang ang mga babae ay may maliit lamang na espasyo. Galit siyang nakipagtalo sa guro na naging dahilan upang manguna ang guro sa pag-isolate sa kanya. Mula pagkabata, ang kanyang ina, nakilala bilang mabait at matuwid, ay palaging nagdadala sa bahay ng mga batang pansamantalang walang tirahan at natatakot si Hayaong na makipag-agawa ng pagkain sa kanila. Ang iba ay nag-iisip na si Hayaong ay palaban at ayaw magpatalo, ngunit pakiramdam ni Hayaong na siya ang totoong dehado. Dahil sa mga batang dinala sa bahay na nakikihati sa mga bagay na dapat ay para lang sa kanya, tulad ng pagkain at pagmamahal ng ina, si Hayaong ay nakasanayan ng dumalo sa iba't ibang kasal at magbigay ng regalo. Para sa isang walang asawa na tulad niya, ang pera sa kasal ay isang transaksyon na puro labas at walang pumapasok. Isang araw, dumalo siya sa kasal ng isang kasamahan sa trabaho na dati rin niyang kasintahan. Sa simula, gusto lang niyang magbigay ng 100,000 won, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang kasamahan na ang kanyang dating kasintahan ay senior niya sa universidad at kasamahan niya rin sa trabaho na sabay silang pumasok. Plano ni Hayaong na itaas ang regalo sa 150,000 won. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na napakamahal ng pagkain dito at ang bawat tao ay dapat magbayad ng hindi bababa sa 150,000 won. Sa huling pagkakataon, nagtiis si Hayaong na magbigay ng 300,000 won. Kung susumahin, sapat na ang kanyang naibigay sa mga kasal sa loob ng ilang taon para makabili ng sasakyan. Labis siyang nanghinayang dahil ang pagbibigay ng regalo sa kasal ay karaniwang may kasamang sukli. Sa panlabas ay mukha itong patas, ngunit sa katotohanan ay mahiwaga ito, tulad ng implasyon o dahil sa iba't ibang kasal, nagkakaroon ng mga gastusin sa transportasyon at tirahan. Higit pa rito, may ilang tao na lalong lumalayo at posibleng hindi na magkausap muli, kaya sa anumang paraan, ang naunang nagbigay ng pera ang dehado. Nagulat ang kanyang dating kasintahan nang makita siya. Naisip ni Hayaong, magkaibigan sila sa kolehiyo at magkasama pa silang pumasok sa trabaho. Kung hindi siya darating, magdudulot ito ng mga haka-haka at posibleng magbunyag ng kanilang dating relasyon sa opisina. Bagaman naghiwalay na sila, nagtatrabaho pa rin sila sa iisang kumpanya, kaya mas mabuting iwasan ang gulo. Bago magsimula ang kasal, nakatanggap si Hayaong ng tawag mula sa nursing home. May Alzheimer ang kanyang ina at dahil abala si Hayaong sa trabaho, napilitan siyang ilagay ang kanyang ina sa nursing home. 2 linggo na siyang hindi nakakadalaw at kahit hindi siya nakikilala ng kanyang ina, patuloy itong bumubulong. Pagbalik sa kasal, sakto namang pagpasok ng mga magulang ng ikakasal na nagpaalala kay Hayaong sa dahilan ng kanyang paghihiwalay sa kanyang dating kasintahan. Noon, lasing na kinumpirma ng kanyang dating kasintahan, ikaw lang ba ang nag-aalaga sa nanay ni Hayaong? Narinig ni Hayaong na itinuturing ng kanyang dating kasintahan ang kanyang ina bilang isang pabigat at dahil ayaw niyang madamay ang kanyang dating kasintahan, masakit sa loob niya na nakipaghiwalay siya. Hinabol siya ng kanyang dating kasintahan upang pigilan siya at hindi sinasadyang nadapa at nasugatan ang kanyang kamay. Nasaktan si Hayaong at bumalik siya upang lagyan ng band-aid ang kamay ng kanyang dating kasintahan. Nagtapos ang alaala at sa malaking screen ay ipinapakita ang larawan ng kanyang dating kasintahan na nagpo-propose sa nobya. Biglang napansin ni Hayaong na sa larawan ng proposal, may band-aid sa kamay ng kanyang dating kasintahan na siya mismo ang naglagay. May nagsabi sa tabi niya, ngayon ang unang anibersaryo ng pagkakakilala ng mag-asawa. Nauna niyang hiniling na makipaghiwalay sa kanyang dating kasintahan, ibig sabihin ay sabay silang nakikipag-date at may iba pa siyang karelasyon. Nang araw na humiling siya ng hiwalayan, hindi na nakapag-antay ang kanyang dating kasintahan na mag-propose sa nobya at doon niya napagtanto na niloloko siya ng kanyang dating kasintahan. Labis na nagalit si Hayaong nang marinig niya ang photographer na tinatawag ang mga kamag-anak at kaibigan upang magpakuha ng litrato kasama ang mag-asawa. Naimagine niya ang sarili na nakasuot ng simpleng wedding dress, nakatayo sa tabi ng kanyang dating kasintahan na nakakasuka. Sa katunayan, matamis niyang tinabihan ang nobya at walang ginawa at bigla pa niyang nasalo ang baukwet ng nobya. Bumalik si Hayaong na nagrereklamo at nanghihinayang sa pera ng regalo. Kung alam lang niyang ganito ang kanyang dating kasintahan, matagal na siyang nagpasya na hindi dadalo sa kasal. Iminungkahi ng kanyang kaibigan na kung magpapakasal siya kaagad, makakakuha na siya ng mga regalo. Nagtataka ang dalawang kaibigan kung bakit naghiwalay sina Hayaong at ang kanyang dating kasintahan. Mukhang walang nangyari sa pagitan nilang dalawa tapos bigla silang naghiwalay. Pero sa tingin ng kaibigan niya, siguradong bumalik na naman ang ugali ni Hayaong na ayaw magpatalo. Mayroon naman kasi
kasing masamang record si Hayaw tungkol dito. 6 na taon na ang nakalipas, iniwan ni Hayaw ang kanyang unang kasintahan. Ang dahilan ay halos araw-araw siyang nasa bahay nito, pero laging walang dalang anumang bagay. Hindi niya kailanman alam kung paano bumili ng bago kapag naubos na ang mga gamit. Libre siyang kumain at matulog. 3 taon na ang nakalipas, sinumbatan ni Hayaw ang kanyang pangalawang kasintahan dahil hindi maganda ang performance nito sa kama. Palagi siyang ang unang kumikilos, ngunit bago pa man niya lubos na masisiyahan, natatapos na. Kaya nagalit siya at piniling makipaghiwalay agad. Pauwi, gustong sumama ni Hayaw sa kanyang kaibigan sa convenience store para bumili ng gummy bears. Nagkatsismisan silang dalawa tungkol sa part-time na lalaki doon. Sinabi ni Hayaw na si Yawuk ay parang anghel na tuta sa harap ng iba. Ngunit sa harap niya, parang baliw na aso, at kapag hindi sila nagkasundo, nag-aaway sila. May sariling paraan din si Hayaw sa pagharap dito. Kung gaano kasuklaman siya ni Yawuk, lalo siyang magpapakita at gagawa ng gulo. Dumating si Hayaw sa convenience store at nakita si Yawuk na naglilinis ng salamin. Kaya idinikit niya ang kanyang kamay sa bagong linis na salamin at ginulo ang maayos na estante ng mga paninda. Sa tingin ni Yawuk, bumili siya ng sigarilyo at sinadya niyang kunin ang pakete na may pinakamataas na nilalaman ng nikotina. Inakusahan ni Hayaw si Yawuk na gusto siyang patayin. Nag-away silang dalawa at kinutya ni Hayaw na wala siyang permanenteng trabaho. Pinuntirya rin ni Yawuk ang kanyang kahinaan na kapag nagpakasal siya, maghahanap siya ng trabaho. Kinabukasan sa trabaho, ibinunyag ni Hayaw ang pagtataksil ng kanyang dating kasintahan at sinamantala rin niya ang pagkakataong bawiin ang 300,000 won na regalo sa kasal. Tiniyak ng kanyang dating kasintahan na babayaran niya ang kanyang regalo, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa siya ay magpakasal. Bago siya umalis, kinutya pa niya na ang isang taong detalyado tulad niya ay hindi niya alam kung kailan siya makakapagpakasal. Labis na nagalit si Hayaw, gusto niyang ipaalam sa kanyang dating kasintahan na. Para bigyan ng leksyon ang kanyang dating kasintahan, gumamit si Hayaw ng pangalan ng kasamahan ng kanyang dating kasintahan para makipagkita sa bagong kasal na asawa nito at tinawagan niya ito sa mismong lugar. Nang marinig ng kanyang dating kasintahan ang boses ng kanyang asawa, kaagad siyang nataranta. Para pigilan si Hayaw na ibunyag ang kanyang pagtataksil, tumakbo siya ng napakabilis patungo sa lugar kung saan sila nagkita at umabot siya doon na pawisan. Plano niyang magpaliwanag, ngunit napansin niyang may mali. Napag-alaman na ginawa ni Hayaw ang baukwet na nakuha niya sa kasal, ginawang dried flower candles at ibinigay sa asawa ng kanyang dating kasintahan. Ang tawag sa telepono kanina ay pananakot lang sa kanya at nagulat ang kanyang dating kasintahan sa pag-iisip pa rin. Pagdating sa opisina, lumuhod siya at humingi ng tawad kay Hayaw. Ngunit gusto lang ni Hayaw na mabawi ang 300,000. Nagsumamo ang kanyang dating kasintahan, sinabing 200,000 lang ang kanyang buwanang allowance at debit card pa ang ginagamit niya. Bukod pa rito, lahat ng accounts niya ay pinamamahalaan ng kanyang asawa. Kapag nalaman ng kanyang asawa na gumagamit siya ng pera, tiyak na magkakagulo. Bagaman sa mata ni Hayaw ay isa siyang manloloko, gusto niyang maging mabuting asawa sa mata ng kanyang asawa. Kapag nagpakasal na si Hayaw, tiyak na ibabalik niya ang pera. Humingi siya ng tawad kay Hayaw sa pagkakataong ito, at sa puntong ito, wala nang masabi si Hayaw. Pansamantala, wala siyang magawa kundi baliwalain ito. Malapit nang magdaos ng kompetisyon sa pagkamalikhain ang kumpanya. Pagtatalaga ng Hayaw ang empleyado na mananalo ng unang pwesto ay hindi lamang magiging direktang empleyado ng presidente, kundi magkakaroon din ng mabilis na promosyon. Labis na determinado si Hayaw at sumumpa siyang mananalo sa unang pwesto. Pinaalalahanan siya ng kanyang kasamahan na kahit gaano pa siya kagaling, wala siyang pagkakataon. Dahil ang departamento ng presidente ay hindi tumatanggap ng mga babaeng empleyado na hindi pa kasal. Noong taon na iyon ay magulo ang personal na buhay ng presidente ng kumpanya. Ang asawa ng presidente, upang pigilan ang kalaswaan ng presidente, ay naglabas ng direktibang ito upang maiwasan din na matularan ng kanyang anak ang mga pagkakamali ng kanyang ama. Lubos na nalungkot si Hayaw, hindi niya akalain na hindi makontrol ng presidente ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Para makaganti, dumiretso si Hayaw sa convenience store para uminom ng alak. Naalala niya ang sinabi ng kanyang dating kasintahan na ibabalik lang ang pera kapag nagpakasal na siya. Naalala rin niya ang sinabi ng kanyang kasamahan na kung magpapakasal siya, mapapasa kanya ang promosyon. Kaya naman, umabot na sa sukdulan ang kagustuhan ni Hayaw na magpakasal. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nagkatitigan sila ni Yawuk. Agad na nakaisip si Hayaw ng isang magandang ideya. Nang lumapit si Yawuk at tanungin siya kung ano ang gusto niya, bigla niyang sinabi na kailangan niya ng groom. Ang lalaki, na nakasaksi sa kanyang paghihiwalay sa dalawang dating kasintahan at itinuring siyang isang masamang tao, ay walang pag-aalinlangang tinanggihan ang kanyang alok. Inalok ni Hayaw ng kasal si Yawuk, ngunit agad niya itong tinanggihan. Noong panahong iyon, pinayuhan siya ng kanyang lola na maghanap ng isang mabait, disenteng, at responsableng babae na mapapangasawa. Huwag siyang maghanap ng isang magandang babae na katulad ng kanyang ina. Noong panahong iyon, nabuntis at nanganak ang ina ni Yawuk bago pa man siya ikasal, at iniwan siya ng walang responsibilidad. Mabuti na lang at inalagaan siya ng kanyang lola, kaya lumaki siya ng maayos. Naaalala ni Yawuk ang payo ng kanyang lola, at sa kanyang paningin, hindi magkatugma ang salitang mabait at si Hayaw. Hindi pumayag si Hayaw, sinabi niyang siya ang representasyon ng salitang mabait. Walang pag-aalinlangan na ibinunyag ni Yawuk ang tunay niyang pagkatao.
6 na taon na ang nakalipas, nang makipaghiwalay si Hayaw sa kanyang unang kasintahan, pumunta siya sa convenience store at pumili ng maraming gamit. Pinilit niya ang kanyang kasintahan na magbayad para makaganti sa paglibreng kain at tulog nito sa bahay niya. 3 taon na ang nakalipas, si Hayaw at ang kanyang pangalawang kasintahan ay pumunta sa convenience store at bumili ng maraming kondom. Binalaan niya ang kanyang kasintahan na kung hindi ito magpe-perform ng maayos ngayong gabi, magtatapos na sila rito. Hindi inakala ni Hayaw na matatandaan ng husto ni Yawook ang kanyang mga ginawa. Sa unang pagkakataong nabigo ang kanyang kahilingan, wala siyang nagawa kundi sumuko. Sinabi ni Hayaw sa dalawa na ang usapan niya ay kailangang kumpirmahin ang 3 tao. Gustong magpaliwanag ni Hayaw, ngunit lumapit si Hayaw at itinaas ang tasa ng kape. Inasinta ito sa kanyang mukha. Agad na sumandal si Hayaw at ang buong tasa ng kape ay diretsong tumapon sa mukha ng kanyang dating kasintahan. Naglagay ng kape si Hayaw para kay Hayaw. Doon lang bumalik sa katinuan si Hayaw mula sa kanyang imahinasyon. Ipinaliwanag ni Hayaw ang dahilan kung bakit niya tinawag ang dalawa. Si Hayaw at ang kanyang dating kasintahan. Parehong lumahok sina Hayaw at ang kanyang dating kasintahan sa kompetisyon ng pagkamalikhain na ito. Natuklasan niya na ang plano na isinumite nilang dalawa ay 70% magkapareho ang nilalaman. Hula niya ay baka nagtulungan sila sa isang proyekto noon. Nagpalitan ng ideya, kaya nagkaroon ng parehong konsepto. Umaasa siyang malutas ito sa loob bago pa man madiskubre ng direktor. Agad na naalala ni Hayaw na bago sila maghiwalay, ibinahagi niya ang kanyang ideya sa kanyang dating kasintahan. Inangkop niya ang ideyang iyon sa plano para sa kompetisyon. Hindi niya inasahan na magiging walang hiya ang kanyang dating kasintahan na kukunin ang kanyang ideya at gagawa ng katulad na plano. Tinawag ng kanyang dating kasintahan si Hayaw sa hagdanan. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi mananalo si Hayaw sa unang pwesto dahil ang departamento na direktang pinamamahalaan ng direktor ay hindi tumatanggap ng mga babaeng empleyado na hindi pa kasal. Bukod pa rito, ang biyenan niya, si Irene na ina, ay matalik na kaibigan ng ina ng presidente. Kung gagamitin niya ang kanyang koneksyon, walang pag-asang manalo si Hayaw. Sumagot si Hayaw na kung hindi siya atras, pupunta siya sa Human Resources para magsumbong. Sinabi niya kung kailan, saan, at bakit niya ibinahagi ang kanyang ideya sa kanya. Pagbabanta ng kanyang dating kasintahan, hindi rin niya alintana na sabihin na tinalakay nila ang bagay na ito sa kama. Nagbanta ang kanyang dating kasintahan na kung sasabihin niya sa lahat. Ang plano ay isang uri ng paghihiganti na naisip ni Hayaw dahil ayaw niyang makipaghiwalay. Sa panahong iyon, si Hayaw ay ituturing na isang taong nakikipag-ugnayan sa kanyang kasal na dating kasintahan. Na-activate ang fighting spirit ni Hayaw. Binalaan niya ang kanyang dating kasintahan na huwag magsaya agad dahil pagkatapos ng isang buwan ay magpapakasal na siya. Pagbalik sa kanyang desk, agad na ipinrint ni Hayaw ang listahan ng paghahanda sa kasal. Plinano niya na ang kanyang peking kasal ay magiging simple hanggang maaari. Mula sa lahat ng paghahanda, umili siya ng 3 bagay. Ang lugar ng engagement party, pagpili ng wedding attire, at pagpiprint ng imbitasyon. Kumpleto na ang lahat, kulang na lang ang lalaking ikakasal. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ulit si Hayaw kay Yuok para magmakaawa. Binuksan pa lang niya ang bibig niya, pero ininterrupt na siya ng estudyanteng bumibili. Dahil kailangan niyang magmakaawa, matyagang hinintay ni Hayaw na matapos si Yuok sa pakikipag-usap sa estudyante bago siya magpatuloy. Ngunit hindi matapos-tapos ang estudyante at patuloy na ini-interrupt si Hayaw, kaya hindi na nakapagtiis si Hayaw. Kaya, humarap siya at sumigaw na paalisin ang estudyante, pero ang ginawa niyang ito ay nagpatunay sa pagiging hambog niya. Dahil dito, nawala ng magandang impresyon si Yuok sa kanya. Ngunit ang saloobin ni Yuok ay hindi nakatalo kay Hayaw. Pagka-uwi, sinimulan niyang ayusin ang listahan ng mga imbitado sa party at ipinaalam sa dalawang kaibigan niya ang tungkol sa paghahanap ng peking asawa. Upang makakuha ng pera mula sa mga regalo sa kasal at manalo ng promosyon, nais ni Hayaw na magpakasal, anuman ang mangyari. Sa kanyang pananaw, ang transaksyong ito ay hindi lugi. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Haisung, ay hindi nasisiyahan na itinuturing niya ang kasal bilang isang transaksyon. Lalo na kasama sa listahan ng mga inimbitahan ni Hayaw ang mga kaibigan ng kanyang ina. Para kay Haisung, parang isinasakripisyo na rin ni Hayaw ang kanyang ina para sa transaksyong ito. Sinisi niya si Hayaw sa pagiging hindi mapagmahal sa kanyang ina at kinikilala lang niya ang kanyang sarili bilang anak kapag may kailangan. Lumabas na sina Haisung at Chaeyon ay mga bata na inampon at inalagaan ng ina ni Hayaw noon. Alam nilang dalawa na hindi nasisiyahan si Hayaw na ibinabahagi ng kanyang ina ang kanyang pagmamahal sa iba. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, nag-away sina Hayaw at Haisung at nagkalayo sa kanilang ina mula pagkabata. Badtrip na umalis ang dalawa. Kinabukasan, nagmadali si Hayaw na mag-book ng reception hall at kinumpirma niya sa staff na gaganapin ang kasal sa weekend pagkatapos ng 3 linggo. Umalis siya nang hindi napansin na naiwan niya ang kanyang telepono doon. Nang bumalik siya para kunin ang telepono, nakatanggap siya ng tawag mula sa nursing home. Nang malaman niyang biglang nagbago ang damdamin ng kanyang ina at nananakit, agad na tumakbo si Hayaw sa nursing home. Siya at si Haisung ang nagpaubaya sa kanyang ina kaya ito kumalma. Dati, ayaw ni Hayaw na mag-alala ang kanyang mga kaibigan, kaya itinago niya ang sakit ng kanyang ina na kinailangan nitong maospital. Nang makita niyang hindi na niya maitago pa, umamin siya sa katotohanan.
Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente sa kanyang ina at dahil hindi siya makontak ng ospital, ibinigay niya ang numero ni Haesung. Sa muli nilang pagkikita, hindi pa rin pumayag si Haesung sa kanyang planong peking kasal. Diretsahang sinabi ni Haeyoung na ang isang taong tulad niya na ayaw magpatalo at nakikipagtalo sa bawat maliit na bagay ay mahihirapang makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya. Bukod pa rito, kahit na makapaghintay siya ng matagal para matuklasan ng taong iyon ang kanyang tunay na pagkatao, hindi na makapaghintay ang kanyang may sakit na ina. Gusto niyang masaksihan ng kanyang ina ang kanyang kasal upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Nag-post si Haeyoung ng anunsyo para sa groom sa isang online dating website at ang aplikante ay isang walang kwentang tauhan. Ang tauhan na ito ay isa ring regular na customer ng convenience store. Upang mabili ang gamot, hindi sinasadyang nakita ni Ji-woo ang kasaysayan ng mensahe niya at ni Haeyoung. Nag-aalala na baka maloko si Haeyoung ng tauhan, sinadya niyang ihulog ang telepono sa sahig at pagkatapos pulutin, muli niya itong ibinagsak at pagkatapos ay sinipa niya ito para masira. Ang resulta ng ginawa niyang ito ay sinampa si Ji-woo ng tauhan at kinailangang bayaran ng bagong telepono. Nag-aalala si Ji-woo para kay Haeyoung at nang makita niyang dumaan si Haeyoung sa pinto, agad siyang tumakbo at hinarangan ito. Tumayo siya sa harap ni Haeyoung ng malapit at tinanong kung mas mabilis ang tibok ng puso nito. Hindi naintindihan ni Haeyoung ang sinasabi niya at sinabing wala siyang nararamdaman at ayos lang siya ngayon. Ipinahayag ni Ji-woo na siya ang magiging groom ni Haeyoung, ngunit ang kondisyon ay kailangan ni Haeyoung na kuhanin ang kanyang pusa sa bahay. Pang-araw-araw na nakatira si Ji-woo sa Research Institute, ngunit ang may-ari ng convenience store ay takot sa pusa at walang kakayahang pagtaguan ang pusa mula sa ulan at hangin. Kung papayag lang si Haeyoung na ampunin ang pusa, papayag siyang maging groom. Hindi gusto ni Haeyoung ang pusa, ngunit para maabot ang kanyang layunin, pumayag pa rin siya sa kondisyon. Ang unang hakbang ay nakumpleto na at susunod, magkasama silang umupa ng damit pangkasal. Sa subway, tinanong ni Haeyoung si Ji-woo kung bakit bigla siyang niyakap kahapon. Sinusubukan lang ni Ji-woo kung may allergy si Haeyoung sa pusa dahil maraming balahibo ng pusa sa kanyang katawan. Bahagyang nadismaya si Haeyoung, inakala niyang sinusubukan ni Ji-woo ang kanilang compatibility. Sinabi ni Ji-woo na kung magkaroon sila ng personal na damdamin, ito ay magiging pagkasuklam o labis na pagkamuhi lamang. Pinaalalahanan siya ni Haeyoung na ang pagkahilig ay nanggagaling sa puso, kaya huwag siyang masyadong maging sigurado. Pagdating sa tindahan, isinuot ni Haeyoung ang damit pangkasal at tinawag si Ji-woo para suriin ito. Tama nga, nakakahiya ang gusto ni Haeyoung ay ang makakuha ng atensyon ng manonood. Gusto niyang ang lahat ng bisita sa buong bulwagan ay magtipon sa kanya at makalimutan ang pag-iral ng groom. Magpapanggap silang mag-asawa at sa hinaharap magkakaroon pa rin ng magandang kinabukasan si Ji-woo. Umaasa siyang walang sinuman ang makakaalala na nagpakasal si Ji-woo at nagulat si Ji-woo. Hindi kailanman pumayag si Haeyoung na magpatalo, ngunit ngayon ay nag-iisip siya para sa kanya. Bahagyang nagbago ang kanyang impresyon kay Haeyoung. Nang pumasok si Ji-woo para sukatin ang kanyang damit pangkasal, hindi sinasadyang nakita ni Haeyoung ang mag-asawang dati niyang kasintahan. Masigasig na tinulungan ni Iren si Haeyoung sa pagpili ng damit pangkasal at pagkatapos ay nagmungkahi ng damit para sa groom. Nang nahihiya si Haeyoung, narinig niya ang boses ni Ji-woo na nagtatanong, "Pwede na ba akong lumabas?" Hindi napigilan ni Haeyoung si Ji-woo, iniisip ang hindi magandang imahe nito. Ipinaliwanag ni Ben na galing lang si Ji-woo sa trabaho at agad na dumiretso doon. Medyo magulo pa siya, ngunit nang humarap si Ji-woo, nagulantang sina Haeyoung at Iren. Naiinggit ang kanyang dating kasintahan at itinuro na mas bata si Ji-woo kay Haeyoung. Tahasan niyang kinutya si Haeyoung na mas matanda sa kanya, ngunit masuyong tinawag ni Ji-woo si Haeyoung na ate, na sumasagot na uso ngayon ang relasyon ng ate at kuya. Wala man lang kaalam-alam si Iren sa ugnayan ng tatlo, kaya nagtanong siya kung paano nagkakilala sina Haeyoung at Ji-woo. Nagpaplano pa lang si Haeyoung ng palusot ng unahan na siya ni Ji-woo sa pagsagot. Magkakilala na raw sila mula pagkabata. Pagkalabas ng tindahan ng damit pangkasal, sinaway ni Haeyoung si Ji-woo, "Bakit hindi mo sinabi sa akin na gwapo ka pala?" Isang dumaan ang biglang sumagot, "Hindi naman ganyan si Ji-woo. Paano mo naman nasabi yan, Haeyoung?" Hindi mailarawan ni Haeyoung ang hitsura ni Ji-woo nang suot ang suit. Pagtingin niya kay Ji-woo na abala sa pag-inom ng kape, hindi siya makapaniwala. Ang ordinaryong lalaking nasa harap niya ay iisa lang sa gwapong lalaking nakita niya kanina. Nais malaman ni Haeyoung kung bakit sinadya ni Ji-woo na ipakita ang kanyang pagiging gwapo sa tindahan ng damit pangkasal kanina. Ang dahilan na ibinigay ni Ji-woo ay gusto niyang gamitin ang kanyang hitsura upang talunin ang dating kasintahan ni Haeyoung. Nagtataka rin si Ji-woo, hindi pa naman matagal mula nang maghiwalay sila ng kanyang dating kasintahan, bakit kaagad na itong nagpakasal? Totoong sinabi ni Haeyoung na niloko siya at ang panloloko ay tumagal ng 6 na buwan. Nakakita si Haeyoung ng problema sa sinabi ni Ji-woo. Mukhang lubos siyang naiintindihan ni Ji-woo, ang kanyang tirahan, mga kaibigan, at maging ang kanyang mga kasintahan ay malinaw na alam niya. Tuwing umuwi si Ji-woo, malakas siyang magsalita at hindi siya bingi, kaya syempre narinig niya ang lahat. Pauwi ang dating kasintahan, patuloy niyang inaalala ang sinabi ni Ji-woo. Nakilala niya si Haeyoung mula pagkabata. Nahuhumaling siya sa kanyang sariling hinala at nahulaan niya na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Haeyoung ay si Ji-woo. Pinaghihinalaan pa nga niya na agad na nagkarelasyon si Haeyoung pagkatapos nilang maghiwalay. Nang makita ni Iren na wala siya sa sarili, tinanong niya kung nagsiselos ba ito. Nagulat ang kanyang dating kasintahan, iniisip na may nakita si Iren. Hindi
Hindi niya inakala na akala ni Irene ay nagsiselos siya dahil tinititigan nito si Ji-woo. Ngayon na nai-schedule na ang kasal, sinimulan ni Hayaong ang magpadala ng imbitasyon sa kanyang mga kasamahan. Binuksan ng kanyang kasamahan ang imbitasyon at pinaalalahanan siya na may nakalimutan siyang mahalagang bagay na walang larawan ng groom ang imbitasyon at i-invitation. Nagsinungaling si Hayaong upang panatilihin ang misteryo at sinabing bibigyan niya sila ng sorpresa sa kasal. May isa pang kasamahan na nagtanong kung nagpropose ba ang groom. Naalala ni Hayaong ang eksena kung saan hiningi niya kay Ji-woo na magpakasal sa kanya. Bagamaki siya ang gumawa ng hakbang, sa teknikal na paraan ay maituturing itong isang formal na alok. Sinabi niya ng matatag na syempre, mag-aalok muna bago magpakasal. Inilantad siya ng kanyang dating nobyo na nagsasabing wala siyang singsing sa kamay. Sa formal na kahulugan, ang singsing ay isang kinakailangang bagay para sa isang alok ng kasal. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sinadya pa niyang ipinagyabang ang kanyang singsing. Lahat ay nagtataka kung paano nag-alok ang nobyo na hindi man lang naghanda ng singsing. At pumayag pa rin si Hayaong. Tinukso siya ng dating nobyo na sinasabing baka si Hayaong ang nag-alok. Kung tutuusin, nagmamadali si Hayaong na magpakasal. Nahiya si Hayaong at sinabing hintayin na lang ang kasal. Sa araw na iyon, ipapalabas niya sa malaking screen ang video ng alok ng kasal. Upang makumpleto ang misyon, pumili si Hayaong ng mga kinakailangang gamit para sa alok ng kasal sa isang second-hand market. Hiniling niya kay Ji-woo na makipagtulungan sa kanya sa paggawa ng isang performance ng alok ng kasal. Tumanggi si Ji-woo na gumamit ng mga gamit na nagamit na ng ibang tao. Lumuhod siya sa harap ni Hayaong at umarte. Ano man ang pagmamakaawa ni Hayaong, kailangan lang niyang magsalita ng isang linya. Ang iba pang mga bagay ay hindi na niya kailangang ihanda. Ngunit itinulak niya pa rin si Hayaong palabas. Walang kahihiyang tumayo si Hayaong sa harap ng mga estudyante at isiniwala. Kung hindi sila magpapakasal, paano na ang kanilang anak? Galit ang mga estudyante para kay Hayaong. Tinawag nilang masamang tao si Ji-woo. Sumigaw si Ji-woo ng kawalan. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang pusa. Sinabi niya sa mga estudyante na ito ang kanyang anak. Agad niyang pinalungkot si Hayaong. Ayaw sumuko ni Hayaong. Upang makapag-shoot ng video para sa dokumentasyon, nag-isa siyang umarte at nag-shoot. Nagpanggap siyang lumitaw sa anggulo ng kamera ng nobyo. Nagsagawa siya ng isang eksena kung saan pinapakain siya ng kanyang kasintahan. Naglalakad sila na mailambingan at magkasamang namimili sa supermarket. Tuwang-tuwa si Hayaong sa kanyang performance. Pinanood ng dalawa niyang kaibigan ang video at sabay-sabay na nagbigay ng puna. Ang ngiti ni Hayaong ay hindi nagmula sa puso. Sa isang tingin pa lang, halata na umaarte lang siya. Wala nang ibang pagpipilian si Hayaong. Sinubukan na lang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos niyang tapusin ang misyon na ito, bumili ulit siya ng singsing. Sa pagkakataon ding iyon, umarkila siya ng singsing ng nobyo. Habang sinusubukan ang singsing, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Haisung. Dali-dali siyang pumunta sa convenience store upang kunin ang ipinadalang package. Narating ni Hayaong ang convenience store at pagkapasok pa lang niya ay agad siyang nakulong sa loob. Biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng convenience store. Nanindig ang balahibo ni Hayaong. Lumingon siya at nakita ang dalawang hanay ng maliliit na ilaw na kumikinang sa sahig. Sinundan niya ang direksyon. Nagulat siyang makita ang isang panukala sa kasal sa dingding. Sa sandaling iyon, isang laro ang sasakyan na may mga singsing na gummy bear ang huminto sa harap niya. Pagkatapos ay lumitaw si Ji-woo sa likod niya. Tinanong niya kung gusto niya ang masusing inihandang panukala sa kasal. Hindi pa nakakasagot si Hayaong. Hinila na ni Ji-woo ang harang sa ibabaw ng istante. Nakita ni Hayaong na ang dalawang istante ay puno ng paborito niyang gummy candy. Nagulat si Hayaong. Alam niya na ang ganitong uri ng candy ay hindi na ginagawa. Nagtataka si Hayaong kung paano nagawa ito ni Ji-woo. Tumawag si Ji-woo sa kumpanya ng candy. Binili niya ang lahat ng natitirang stock. Ginawa niya ito para lang maibigay kay Hayaong ang pinakagusto niya sa abot ng kanyang makakaya para lang sumaya si Hayaong. Tuwang-tuwa si Hayaong na kumain ng gummy candy. Gusto niyang bayaran ang candy. Tumanggi si Ji-woo. Ginawa niya ito dahil kailangan din niya ng kasal. May gustong sumama sa kanya sa Canada upang manirahan. Ano man ang pagtanggi niya, wala itong saysay. Marahil kung sasabihin niya sa taong iyon na kasal na siya, hindi na siya nito kakamustahin. Tapos na ang lahat. Ang kasal ay ginanap sa tamang araw upang mabawasan ang atensyon kay Ji-woo. Para mapanatili ang pinakamalaking kalayaan sa hinaharap, si Hayaong ay nag-isang lumabas upang salubungin ang mga bisita. Nang makita ng dating nobyo si Hayaong na nakasuot ng napakagandang damit pangkasal, hindi niya napigilang iabot ang kanyang kamay patungo sa kanya. Sa kritikal na sandali, tinawag siya ni Erin. Dahil dito, hindi siya nakagawa ng anumang kahalayan. Nagdisenyo si Hayaong ng isang ritual sa kasal. Pinakuha niya ng litrato ang mga bata na dating inalagaan ng kanyang ina, kasama ang kanyang ina. Kahit na nawalan na ng alaala ang kanyang ina, gusto pa rin niyang panatilihin ang pinakamainit na sandali. Sa backstage, nang makita niya ang ibang mga nobya na may mga ama sa tabi, hindi niya maiwasang mamiss ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi naabutan ng kanyang ama ang araw ng kanyang kasal. Habang nalulungkot siya, lumitaw si Ji-woo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Matatag silang naglakad papasok sa altar. Nang makita niya ang kanyang ina na nakaupo sa ibaba ng entablado, hindi napigilan ni Hayaong ang kanyang luha. Natapos ang kasal, ibinalik ni Ji-woo ang singsing sa kanya. Dito nagtatapos ang kunwaring pelikula. Sino ang mag-aakala na dadaan ang dating nobyo at si Erin? Natakot si Hayaong na mabunyag sila. Dali-dali niyang binalik ang singsing. Gustong magpanggap ni Hayaong na papunta sila sa honeymoon hotel. At dito na nagtatapos ang misyon ni Ji-woo. Sino ang mag-aakala na gustong pumunta
pumunta ng mag-asawang Erin sa honeymoon hotel. Masayang inalok ni Ben ang mag-asawang Hayaw na sumakay sa kanilang kotse. Tumanggi si Hayaw na unang umalis si Erin. Ngunit sinabi niya na hihintayin niya sila sa hotel. Wala nang nagawa si Hayaw kundi hilingin kay Ji-woo na ipagpatuloy ang pag-arte. Pumayag si Ji-woo na ihatid si Hayaw sa hotel at pagkatapos ay aalis na siya. Pagdating pa lang nila sa hotel ay nakita na nila si Erin. Sabay-sabay silang apat na sumakay sa elevator. Sa kagustuhang magyabang ng pagmamahal, niyakap ng dating nobyo si Erin. Ayaw magpatalo ni Hayaw. Hinila niya ang kamay ni Ji-woo para yakapin ang kanyang baywang. Sa wakas, dumating sila sa pinto ng silid. Ibinaba ni Ji-woo ang kanyang gamit at gustong umalis. Ngunit binuksan ni Irene ang pinto ng katabing silid. Inanyayahan niya silang mag-almusal kinabukasan. Sinabi ni Ji-woo na wala siyang pakiramdam sa kaligtasan. Sumagot naman si Hayaw. Para sa kanya, hindi lalaki si Ji-woo kundi isang anghel na aso. Tinakot siya ni Ji-woo. Kapag nakapasok na sila sa silid, hindi siya sigurado kung mapapanatili pa niya ang kanyang pagkaanghel. Hindi pa siya tapos magsalita, biglang lumabas ang dating nobyo. Agad silang nagtago sa silid. Muntik na silang hindi nakatakas. Sabay silang nagtawanan ng walang sabi-sabi. Habang nagkatinginan, napakalapit ng kanilang distansya. Ang kapaligiran ay malabo. Biniro siya ni Hayaw. Nais mo bang maging anghel o maging aso? Tumingin si Ji-woo sa mga mata ni Hayaw. May isang sikreto na hindi niya sinabi kay Hayaw. Sa kasal, sa bahagi kung saan niyakap ng nobyo ang ina ng nobya, tinawag siya ng mahina ng ina ni Hayaw na Ji-woo niya. Hayagang inamin ni Ji-woo, siya si Ji-woo. Nalaman ni Hayaw na ito ang unang beses ni Ji-woo sa isang hotel. Sinadya niyang gumawa ng isang mapang-akit na posisyon. Nagpanggap siyang bihasa upang turuan siya. Nagduda si Ji-woo na hindi pa nasiyahan si Hayaw sa halik kanina. Kaya pala sa kasal ay may eksenang hahalikan ng nobyo ang nobya. Dahil ayaw mabunyag, hinalikan ni Ji-woo si Hayaw sa pisngi. Hindi nasiyahan ang lahat. Humingi sila ng halik sa labi. Ang palakpakan ay walang tigil. Kung hinalikan na, hindi na dapat tumigil. Nang nahihiya na silang dalawa, biglang inatake ang ina ni Hayaw na gustong umalis. Sa ganoong paraan, naiwasan ang halikan. Nagtapos ang alaala. Nagsalita si Hayaw, kailangan mong halikan ang isang taong may katumbas na karanasan sa paghalik upang matagumpay ito. Tahimik niyang tinukso si Ji-woo na walang karanasan. Nang marinig ito, lumapit sa kanya si Ji-woo. Sinabi lang ni Ji-woo na hindi pa siya nakakapunta sa hotel. Hindi ibig sabihin na hindi pa siya nakakagawa ng iba pang bagay. Nagkatinginan silang dalawa, bilis ng tibok ng kanilang puso. Inilapit ni Ji-woo ang kanyang ulo sa labi ni Hayaw. Nang maglalapat na ang kanilang mga labi, huminto siya. Tinanong niya si Hayaw kung bakit hindi siya pumikit. Niyakap ni Hayaw ang liig ni Ji-woo at hinila siya palapit. Pinagturo ba sa iyo na kapag pumikit ang isang babae, hahalikan mo na siya? Mas mabuting maligo ka na lang. Pumasok si Ji-woo sa banyo. Huminga ng malalim si Hayaw. Muntik na siyang makontrol ang pagnanasa kanina. Mabuti na lang at napigilan niya. Pagkatapos, umupo silang dalawa at binilang ang mga regalo sa kasal. Si Ji-woo at si Hayaw ay inaantok at patuloy na humihikab. Sinabihan niya si Hayaw na matulog na muna. Siya na lang ang mag-aayos ng lahat. Hindi mapakali si Hayaw na ipaubaya sa iba ang pera. Bukod pa rito, hindi siya makapaniwala kay Ji-woo. Pakiramdam niya, mayroon itong tinatago. Sa tuwing pinag-uusapan ang mga personal na bagay, nagpapalit ng paksa si Ji-woo o tumatahimik. Sa wakas, sinabi ni Ji-woo na ang kanyang ina ay nakatira sa Canada. Mula pagkabata, lumaki siya sa kanyang lola. Bago namatay ang kanyang lola, nag-iwan ito ng isang huling hiling na hindi dapat malaman ng bagong pamilya ng kanyang ina ang tungkol sa kanya. Gusto niya na mamuhay siyang mag-isa, huwag abalahin ang kanyang ina. Para sa kanyang lola, ang anak na babae ang pinakamamahal at siya ay laging nasa huli. Pagkatapos marinig ito, lumapit si Hayaw at hinipan ang mata ni Ji-woo. Dahil ang mga mata nito ay puno ng kalungkutan, natatakot siyang umiyak si Ji-woo. Kinabukasan, dinala ni Ji-woo si Hayaw sa paliparan para sa kanilang honeymoon. Hindi inasahan ni Ji-woo na talagang magbabakasyon si Hayaw. Akala niya ay gagamitin ni Hayaw ang bakasyon upang makasama ang kanyang ina. Sinabi ni Hayaw ng diretsyo na mahal niya ang kanyang ina, ngunit hindi maganda ang relasyon nilang mag-ina. Ang kanyang ina ay may maraming tao at bagay na kailangang alagaan, at siya ay laging naiiwan sa huli. Akala ng kanyang ina ay natural lang iyon dahil siya ang tunay na anak. Pagkatapos magsalita ni Hayaw, inabot niya ang bayad kay Ji-woo. Ang pera ay hindi marami, ngunit sapat ito para sa tiket pabalik-balik sa Canada. Kung gusto niya, maaari siyang pumunta sa ibang bansa anumang oras. Direktang nagpaalam si Ji-woo kay Hayaw at binati siya ng isang masayang paglalakbay. Tinawag siya ni Hayaw na asawa. Para sa kanyang lola, mas mahalaga ang kanyang anak na babae kaysa sa kanyang apo. Para sa kanya, ang kanyang asawa ang pinakamahalaga. Ang aking asawa ay maaaring pumunta kahit saan at hanapin ang sinumang nais niyang makita. Pagkatapos magsalita ni Hayaw, ipinagyabang niya ang singsing ng kasal sa kanyang kamay na nagpapahiwatig na sila ay isang pamilya pa rin. Tumingin si Ji-woo kay Hayaw, pakiramdam niya ay may dumadaloy na mainit na hangin sa kanyang puso at dahan-dahang namumuo ang isang walang pangalan na damdamin. Sa eroplano, nakita ni Hayaw sa kanyang bag ang isang sulat mula kay Ji-woo na naglalaman ng pera at isang sulat. Kagabi, habang tulog si Hayaw, isinulat ni Ji-woo ang gusto niyang sabihin sa kanya. Minsan niyang naisip kung ang kasal na ito ay ginawa dahil sa tunay na pag-ibig, mas magiging perpekto ito. Ano man ang mangyari, basta masaya si Hayaw, pakiramdam niya ay sulit ang lahat. Itiniklop
Sinulok ni Hayaw ang sulat at maliban sa kanya, walang nakakaalam na sa loob ng peking pelikula ay may nakatagong tunay na damdamin. Pagkalipas ng 3 buwan, nanalo si Hayaw sa unang pwesto sa isang kompetisyon sa pagkamalikhain at malapit na siyang mapromote bilang team leader. Nag-organisa ang kumpanya ng isang seremonya ng pagkilala at personal na ibibigay ng direktor ang parangal. Lahat ay naghihintay ng may pananabik sa kapanapanabik na sandali na ito. Gusto ni Hayaw na maging kaakit-akit sa seremonya ng parangal. Ngunit sa halip na maghintay, nakatanggap siya ng malungkot na balita. Sinabi ng kanyang dating nobyo na baka ito ang simula ng masamang kapalaran ni Hayaw. Nagtipon ang mga kasamahan sa trabaho para ipagdiwang ang karangalan ni Hayaw. Ang dating nobyo na mas mababa sa ranggo kay Hayaw ay naging pangunahing bida. Inalok siya ng mga tao ng inumin habang ang kanyang mahal na asawa ay nasa tabi niya. Ngunit ang kapaligiran kay Hayaw ay malamig. Iminungkahi ng mga kasamahan kay Hayaw na tawagan din niya ang kanyang asawa. Sinabi ni Hayaw na nasa Canada na siya. Sa katunayan, hindi niya alam kung nasaan si Ji-woo. Mula nang huli silang magpaalam, hindi na niya nakita si Ji-woo. 3 buwan na ang nakalilipas. Sa unang araw na bumalik si Hayaw mula sa honeymoon, pumunta siya sa convenience store para hanapin si Ji-woo. Nalaman niyang ibang part-time student na ang naroon at umalis na si Ji-woo sa trabaho. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta at hindi niya matawagan si Ji-woo. Ayon sa dating tagubili ni Ji-woo, dinala niya ang pusa sa bahay. Ang pusa ay magulo at naglalaro sa buong bahay. Walang nagawa si Hayaw kundi maging tagalinis at habang kinukutya ang pusa ay naaalala rin niya ang may-ari nito. Ang umuusbong na pag-ibig ni Hayaw ay hindi inaasahang napigilan sa simula pa lang habang ang kanyang kaibigan, ang nobelistang si Jayon, ay natagpuan na ang kanyang mahal. Sa kasal ni Hayaw, hindi sinasadyang nakita ni Jayon ang lalaking gusto niya noong nasa paaralan pa siya, si Hajun. Si Hajun ay kalihim ng direktor ni Hayaw at kumakatawan sa direktor upang magbigay ng regalo sa kasal. Nakilala rin niya si Jayon at masaya silang nag-usap. Mula noong nasa paaralan, mahilig na si Jayon magsulat ng mga kwento at tinanong siya ni Hajun kung ginagawa pa rin niya ito ngayon. Nahirapang magsalita si Jayon dahil mayroong may init na eksena ang kanyang nobelang pag-ibig. Dahil sa kahihiyan, nagsinungaling siya at sinabing nagsusulat siya ng mga kwentong pag-ibig na parang fairy tale. Sa kanilang paghihiwalay, pareho silang ayaw maghiwalay, kaya iniwan ni Hajun ang kanyang business card kay Jayon upang makita niya itong muli. Inilagay ni Jayon ang business card sa isang lugar kung saan madali niya itong makikita at nagkaroon siya ng mas maraming inspirasyon sa pagsusulat. Ngunit hindi niya inaasahan, biglang may isang netizen na nagpadala ng daan-daang mapanirang komento sa ilalim ng kanyang kwento. Kasabay nito, malungkot na nag-usap ang direktor. Nagreklamo siya kay Hajun, isang kwento na may malalaswang eksena ang nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigla. Lalo na ang lalaking bida sa kwento ay kapangalan ni Hajun. Sa tuwing nababasa niya ito, naaalala niya si Hajun na nakaupo sa tabi niya. Gusto ni Hajun na idemanda ang kanyang amo dahil sa pag-iisip na siya ay isang karakter sa isang nobela. Nagpaliwanag ang direktor, hindi sinasadya niyang makita ang tablet ng kanyang ina na ginagamit sa pagbabasa ng mga kwento at hindi pa nito naisara ang pahina. Ito ay ang nobela na isinulat ng otor na si Jayon na may malaswang detalye. Upang iligtas ang kanyang ina, nagpadala siya ng maraming masasamang komento. Kahit na alam niyang nagtaksil ang kanyang ama noong bata pa siya, naging kasing puti pa rin siya ng isang bulaklak ng lotus. Kalahati na ng mga masasamang komento, gumuho na ang kanyang pag-iisip. Hindi niya matanggap na nagmula ang mga masasamang komentong iyon sa kanyang bibig. Idinemanda ni Jayon ang netizen na sumulat ng mga masasamang komento. Ang sikreto ay hindi na maitago at sinampal ng kanyang ama ang direktor sa isang labanan. Inutusan siya ng kanyang ama na magtapat ng kusa. Ang problema ay walang dapat makaalam na siya ang anak niya. Kapag nabunyag ang kanyang pagkatao, huwag na siyang umasang makaupo pa sa upuan ng direktor. Dahil sa tulong ni Hajun, nagpanggap ang direktor na walang trabaho. At, sa payo ni Hajun, itinapon niya ang kanyang pagmamataas at pagkakakilanlan. Taos puso siyang nagsisi sa harap ng pulisya. Sa sandaling ito, lihim na sinusubaybayan ni Jayon ang bawat galaw ng direktor. Naaalala niya ang mukha ng direktor at naghintay siyang lumabas ito ng istasyon ng pulisya. Sumigaw siya ng malakas at sumugod para banggain ang direktor. Ngunit, sa halip na may mangyari sa direktor, siya mismo ang natumba sa sahig. Lumipad din ang kanyang telepono. Pinulot ng direktor ang telepono para sa kanya. Sakto namang nakatanggap ang telepono ng isang mensahe. Sinasabi ng kabilang panig na si Jayon ay ang otor na si Gayon Buja, direktor ng Deja. Nalaman ni Jayon na nabunyag ang kanyang pagkatao. Agad siyang tumakbo ng takot na iniwan ang kanyang telepono. Agad na tumungo si Hayang upang hanapin si Jayon nang makatanggap siya ng tawag para humingi ng tulong. Nagulat siya nang makita ang direktor sa labas ng istasyon ng pulisya. Base sa suot ng direktor, inakala niyang may nakita siyang kriminal. Bago umalis, sinabi niya sa direktor na hindi siya dadalo sa seremonya ng parangal. Nagbigay ang direktor ng isang serye ng mga pampasiglang salita para sa mga empleyado. Nakita ni Hayang si Jayon sa loob ng telephone booth at nakuha rin niya ang telepono ni Jayon sa istasyon ng pulisya. Sa daan pa uwi, tinanong niya si Jayon kung ano ang plano nito. Ngunit hindi niya inaasahang ang taong umatake kay Jayon ay ang direktor na kanyang hinahangaan. Ayaw na ni Jayon na ituloy pa ang kaso. Bumagsak siya kanina at kusang loob na tinulungan siya ng direktor na tumayo pagkatapos ay ibinigay ang kanyang telepono sa pulis. Nagpapakita ito na mabuting tao ang direktor. Kinabukasan, humingi
Humingi si Hayon ng pahinga upang makipagkita sa isang kaibigan malapit sa kumpanya. Hindi nasiyahan ang direktor na nakikipagkaibigan si Hayon sa kanyang likuran. Lihim siyang nag-imbestiga at sa pagtingin ay nagulat siya. Ang kaibigang tinutukoy ni Hayon ay ang otor na si Gayon Buja. Kasabay nito, kumuha ang kumpanya ng isang grupo ng mga bagong empleyado. Nang dumating si Hayang upang salubungin sila, nakakita siya ng isang pamilyar na mukha sa grupo. Hindi inaasahan ni Hayang na si Jiwoo ay isa sa mga bagong kasamahan. Nang makita niyang lumapit si Jiwoo, hindi siya makabawi. Narito si Jiwoo dahil sa isang hindi maiwasang paghihirap. Pagkatapos ng kasal niya kay Hayang, biglang may isang estrangherong lalaki ang naghanap sa kanya. Ipinakita ng lalaki ang litrato ng kanyang ina upang takutin siya. Kung ayaw niyang malaman ng kasalukuyang pamilya ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang pag-iral bilang isang anak sa labas, dapat siyang sumang-ayon sa kanyang mga kondisyon. Naalala ni Jiwoo ang huling hiling ng kanyang lola, kaya wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Ang kondisyon ay dapat siyang magtrabaho sa Kakunbi Education. At ang Kakunbi ay ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Hayao. Bago siya pumasok sa trabaho, nangako si Jiwoo sa ina ni Hayao na gagawin niya ang napagkasunduan nila. Nagduda si Hayao na may masamang intensyon sa paglitaw ni Jiwoo. Bago pa siya makapagtanong, sinabihan na siya ni Erin na sanain ang mga bagong empleyado. Nang makita niyang kausap ni Jiwoo si Hayang, naramdaman ni Erin na kamukha ni Jiwoo ang asawa ni Hayang. Halos inakala niyang bumalik na ang asawa ni Hayang mula sa Canada. Pilit na sinabi ni Hayang na nakita na ni Erin ang kanyang asawa at napakagwapo nito na hindi kamukha ng bagong empleyado. Dahil dito, hindi na nagtaka pa si Erin. Sa panahon ng pagsasanay, palaging nakatingin si Hayao kay Jiwoo. Naramdaman ni Jiwoo ang matinding galit at alam niyang galit si Hayao. Ngunit wala siyang magawa kundi pumunta doon. Pagkatapos ng pagsasanay, palihim na hinabo ni Hayao si Jiwoo at hinarang siya, ngunit itinulak siya ni Jiwoo sa pader. Nagmamadaling hinila ni Hayang si Jiwoo sa hagdanan. Naunang nagsalita si Jiwoo, sinabing ayaw din niyang magkita sila muli sa ganitong paraan, ngunit mayroon siyang sariling paghihirap. Paulit-ulit na tinanong ni Hayang kung saan siya nagpunta sa loob ng panahong ito. Nang makita ni Jiwoo na nag-aalala si Hayang sa kanya, hindi niya mapigilang umiti. Inamin niya na sinadya niyang huwag sagutin ang mga tawag ni Hayang dahil hindi niya masabi ang totoo sa kanya kung nasaan siya. Ayaw din niyang magsinungaling kay Hayang, kaya pinutol niya na lang ang kanilang komunikasyon. Ang pinakakinababahala ni Hayang ngayon ay baka may makakilala sa kanya sa kumpanya. Kapag may nakakita na siya ang nobyo sa kasal, mabubunyag ang peking kasal. Inakala ni Jiwoo na minsan lang silang nagkita, kaya sigurado siyang wala silang matandaan. Magtatrabaho rin siya ng maingat upang hindi siya pagdudahan ng mga tao. Pinagalitan siya ni Hayao kung mabubunyag ang kanyang pagkatao, kailangan niyang magsagawa ng isa pang seremonya. Iyon ay ang kanyang libing. Kasabay nito, natuklasan ng direktor na ang kanyang kalihim at matalik na kaibigan na si Hajun ay nakikipagkita sa isang kaibigan. Lihim na sinundan siya ng direktor at nang makita niya ito ay nagulat siya. Ang kaibigang nakikipagkita kay Hajun ay ang otor na si Jayon, ang taong kinomento niya ng masama online. Nagduda siya na gustong gamitin ni Jayon ang pagkakataon na ito upang takutin siya, kaya sinadya niyang lapitan si Hajun. Tumayo siya sa gilid ng kalsada at tinawagan si Hajun, tinanong kung sino ang kasama niya. Taos pusong sinabi ni Hayun, ang kausap niya ay kaibigan niya mula noong high school. Muling tinanong ng direktor ang propesyon ng kaibigan at sumagot si Hajun. Si Jayon ay isang manunulat ng mga kwentong pambata at nalaman niyang tinatago ni Jayon ang kanyang propesyon kay Hajun. Nataranta ang direktor na nagkukumpirma na si Jayon ay may masamang layunin sa pagdating. Sa sandaling ito, nakatanggap si Jayon ng tawag mula kay Hayang. Nang marinig niyang lumitaw sa kumpanya ang nawawalang peking nobyo, nagduda siya na gustong takutin ng kabilang panig si Hayang. Gusto nitong gamitin ang pag-iingat sa kanyang sikreto upang makipagpalit ng kondisyon. Sa palagay mo, kung mabubunyag ang sikreto, sino ang mas malulugi? Malinaw na nag-aanalisa si Jayon nang hindi alam na ganoon din ang iniisip sa kanya ng direktor. Sa tuwing naiisip ng direktor na ginagamit ni Jayon ang masasamang komento upang kumita, pinagpapawisan siya ng malamig. Habang nasa telepono, narinig ni Hajun ang tunog ng bus at nagduda siya na malapit lang ang direktor. Tinakot niya ang direktor na nagpanik at tumakas sakay ng bus. Pagkatapos, nakuha ni Jayon ang sulat ng pagsisisi na isinulat ng direktor sa istasyon ng pulis. Paglabas niya ng istasyon, nakasalubong niya ang direktor at naaalala niya ang masasamang komento. Hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang puso. Itinapon niya ang sulat ng pagsisisi sa sahig at sinabing hindi niya patatawarin ang direktor. Pinulot ng direktor ang bawat piraso ng sulat ng pagsisisi. Sa kasamaang palad, sa sandaling ito, may isang delivery truck na papalapit. Lumingon si Jayon at nang makita ang eksena, natakot siya at nawala ng malay. Agad na umiwas ang driver para maiwasan ang banggaan. Ngunit nakita niyang nakahandusay na si Jayon sa sahig. Agad siyang tumakbo upang dalhin si Jayon sa ospital. Sa kabilang banda, dinala ni Hayang ang luma at bagong mga empleyado sa parke para sa isang aktibidad. Upang makakuha ng mga miyembro, nagsuot si Jiwoo ng costume at nakipaglaro sa mga bata. Natatakot si Hayang na mapagod siya, kaya dinalhan niya siya ng isang bote ng tubig. Nang tanggalin ni Jiwoo ang ulo ng costume, ang kapaligiran sa eksena ay parang nagyelo. Lahat ay nagulat sa kanyang kagwapuhan. Nakatitig ang mga babae sa kanyang mukhang pinagpapawisan. Habang umiinom ng tubig, bumababa ang kanyang lalamunan. Nang matapos siyang uminom,
room na palibutan na si Ji-woo. Nagsimulang mag-agawan ang mga ina upang maging miyembro. Umupo si Hae-young at nakita ang isang batang lalaki na walang magulang sa tabi, nag-iisa na naglalaro sa slide. Nakita niya ang postura ng batang lalaki at hinulaan niya na mayroon itong sugat. Nilapitan ni Hae-young ang batang lalaki at kinausap siya na nagpapatunay sa kanyang hinala. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang ebidensya. Nang makita ito ng ama ng batang lalaki, pilit niyang kinuha ang telepono ni Hae-young. Tumanggi si Hae-young at itinulak siya ng lalaki. Agad na tumakbo si Ji-woo mula sa malapit upang protektahan si Hae-young at nakipag-away sa lalaki. Mas malakas si Ji-woo. Nang handa na siyang sumuntok muli, sumigaw ang batang lalaki na huwag saktan ang kanyang ama. Dinala ang dalawang panig sa istasyon ng pulisya at dumating ang abogado ng legal na kumpanya. Nakuha ng abogado ang camera footage at mga testimonya sa eksena. Kinumpirma niya na hindi kailangan ng dalawa na managot. Nag-alala si Hae-young kung tutulungan ba ng pulisya ang batang lalaki na makawala sa delikadong sitwasyon. Sinabi ng abogado na ang bagay na ito ay labas sa saklaw ng profesional na serbisyo ng kumpanya. Gumamit si Hae-young ng lohika upang magpaliwanag. Ang layunin ng edukasyon ay hindi dapat para sa tagumpay o kompetisyon, kundi para bigyan ang mga bata ng proteksyon upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ito ang sinabi ng direktor nang siya ay manungkulan. Umaasa siyang magagawa ng kumpanya ang sinasabi nito. Natouch ang abogado at sinabi kay Hae-young na ipadala sa kanya ang mga litrato sa email. Iisipin niya kung paano malulutas ang problema. Ang dalawang nasugatan ay naglagay ng gamot sa isa-di-isa. Gustong malaman ni Ji-woo kung paano natuklasan ni Hae-young na may problema ang batang lalaki. Sinabi ni Hae-young na ang kanyang ina ay isang foster parent na nag-aalaga ng mga bata sa mahabang panahon. May ilang bata na sinasaktan ng kanilang mga magulang. Sa pagtingin sa marami, natural na matututo kang makilala. Gumamit si Ji-woo ng paggalaw at nagsabi ng isang malalim na pangungusap. Buti na lang at mabait ang kanyang ina. Naguluhan din si Hae-young. Mukhang disente si Ji-woo. Hindi ko inaasahang marunong din siyang makipag-away. Pinaghihinalaan kong madalas siyang binubugbog at pinipilit mag-aral. Binuksan ni Ji-woo ang kanyang puso. Ang nagtuturo sa kanya ay ang kanyang lola dahil ayaw niyang magmukha siyang ulila. Kaya pinilit niya itong matuto kung paano ipagtanggol ang sarili. Labis na nalungkot si Hae-young, hindi pa natatapos ang paksa. Dumating na ang bus sa hintuan, kaya tumayo na lang siya at nagpaalam. Pagkaalis ni Hae-young, muling lumitaw ang estranghero. Dinala niya si Ji-woo sa isang marangyang apartment at inilabas ang bank card at susi ng kotse. Basta sumunod si Ji-woo, lahat ng bagay na ito ay sa kanya. Gusto ni Ji-woo na malaman kung ang layunin ng matanda ay makuha ang mga sikreto ng kumpanya o subaybayan ang isang tao. Pero nagulat siya na ang tanging hiling nito ay pumasok siya sa trabaho sa oras at magtrabaho ng maayos. Napanganga si Ji-woo at pinaghihinalaan na ang lalaki ay ang kanyang ama na hindi niya pa nakikilala. Hindi kaya siya ang tatay ko, mayroon akong azoospermia. Hindi nahulaan ni Hae-young ang dahilan kung bakit pumasok si Ji-woo sa kumpanya at dahil sa hindi niya nakikita, hindi rin siya nababahala. Itinapon niya ang kanilang kasal na litrato ni Ji-woo sa bodega, ngunit hindi niya ito nakita. Pagkatapos niyang umalis, nahulog ang isang kahon at nalaglag ang lahat ng litrato. Isa sa mga ito ay ang litrato ni Ji-woo kasama ang ina niya. Nais ni Hae-young na magtago sa kumpanya, ngunit hindi niya inaasahan na si Ji-woo at isa pang lalaking empleyado ay ililipat sa kanyang grupo. Nag-alok ang empleyado na magsama-sama para kumain. Dinala ni Hae-young ang lahat para kumain at magsaya. Sa kalagitnaan, lumabas si Hae-young para lumanghap ng sariwang hangin. Sumunod din si Ji-woo. Para kay Hae-young, si Ji-woo ay isang ticking time bomb. Buong araw siyang takot. Hindi maintindihan ni Ji-woo ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang magkaroon ng magandang performance sa kumpanya, ngunit may dala siyang bomba sa kanyang puso. Pagkatapos kumain, inihatid ni Ji-woo si Hae-young sa bahay, hanggang sa pintuan. Bigla siyang nakita ang kanyang dating lasing na nobyo na nakaupo sa sahig. Gusto ni Ji-woo na tawagan si Erin upang sunduin ito. Tumuto si Hae-young. Ayaw niyang palakihin ang issue at gusto niyang kumuha ng taxi para sa kanyang dating nobyo. Ang kilos ni Hae-young ay nagselos kay Ji-woo. Naghinala siyang may damdamin pa rin si Hae-young para sa kanyang dating kasintahan. Dahil sa magkaibang pananaw, nag-away sila. Galit na umalis si Ji-woo. Sinubukan ni Hae-young na itayo ang kanyang dating kasintahan, ngunit hindi niya ito magawa. Bumalik si Ji-woo, binuhat ang dating kasintahan at isinilid sa taxi. Kinabukasan, pagdating ni Hae-young sa trabaho ay tinawag agad siya ng Human Resources Department. Nakatanggap ang Human Resources Department ng reklamo. Nagpakita si Hae-young ng mga senyales ng pambubuli sa bagong empleyado. Ibinigay na halimbawa ang mga sinabi ni Hae-young kay Ji-woo nang nagalit siya kagabi. Napatunayan ang pambubuli. Iniutos ng Human Resources Department ang pagtanggal kay Hae-young sa kanyang posisyon. Sigurado siyang si Ji-woo ang nagsumbong sa kanya. Nagulat siya nang maisip na itutulak siya ni Ji-woo pababa ng hagdan at pagkatapos ay ilalagay siya sa isang kabao. Naghinala siya sa layunin ng paglitaw ni Ji-woo sa kumpanya. Tila gusto niyang itaas ang kanyang posisyon at sweldo, pagkatapos ay ibalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Hindi niya inasahan na susugod si Ji-woo sa kabila ng pagpigil. Seryoso niyang sinabi sa lahat na hindi siya ang biktima, kundi asawa ni Hae-young. Sobrang komplikado ng sitwasyong ito. Upang mapanatili ang kanyang posisyon, inamin ni Hae-young ang kanilang relasyon. Inakala ng Departamento ng Human Resources na sinadya ni Hae-young na itago
bago ito. Ito ay upang tanggapin si Ji-woo at ang kanyang grupo. Ito ay hindi makatarungan sa ibang mga empleyado. Agad na kinuha ni Irene ang ebalwasyon ni Haeyang para sa mga bagong empleyado. Ang ebalwasyon ni Ji-woo ay puro mahina. Nabago ang hinala ng Human Resources Department pagkatapos basahin ang ebalwasyon. Ang insidente ng workplace bullying ni Haeyang ay naging away mag-asawa. Dahil dito, nalampasan nila ang pagsubok na ito. Pagkatapos ng insidente, pumunta silang dalawa sa rooftop upang pag-usapan ang kanilang plano. Sa puntong ito, kailangan na lang nilang magpanggap na mag-asawa hanggang sa huli. Inikayat ni Haeyang si Ji-woo na maging masigla, ngunit inaalala pa rin ni Ji-woo na iniisip ni Haeyang na siya ang nagsumbong. Nasasaktan siya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Haeyang. Para manatili ang puso ni Ji-woo, ginamit ni Haeyang ang kanyang mga aksyon upang patunayan ang kanyang tiwala sa kanya. Tumayo siya sa mesa na nakatalikod kay Ji-woo, gustong maglaro ng laro ng pagsubok ng tiwala. Hindi pinansin ni Ji-woo ang larong ito at umalis na lang. Lumingon si Haeyang at nakita niyang umalis na si Ji-woo. Walang magawa siyang bumaba mula sa mesa, ngunit hindi siya nag-ingat at naipilay ang kanyang paa. Nang malapit na siyang matumba, mabilis siyang sinalo ni Ji-woo. Buhat prinsesa si Haeyang. Nalunod si Haeyang sa malambing na mga mata ni Ji-woo at hindi makawala. Ang dalawa, na nagpapanggap na mag-asawa, ay tila isang magkasintahan na lubos na umiibig. Para patahimikin ang lahat, ibinahagi ni Haeyang kay Ji-woo ang mga estratehiya sa pagharap sa bawat isa. Una, ang dating kasintahan na sadyang nanggugulo. Kapag pinaghihinalaan niya ang kanilang relasyon, diretsong sumagot siya, ang asawa ko. Matagumpay na napatahimik ang dating kasintahan. Muling pinag-usapan ang dalawa ng mga miyembro ng grupo. Ang presensya ni Ji-woo ay magpapailang sa kanila. Nakakita si Haeyang ng butas. Ang sinabi nila ay nagpapakita na komportable sila bago dumating si Ji-woo. Kung ganoon, bigyan na lang sila ng mas maraming trabaho. Binuhat ng mga miyembro ng grupo ang bato at binagsak sa sarili nilang mga paa at pagkatapos ay tumakas sa gulat. Ang huling nagtanong ay ang superior at matalik na kaibigan ni Haeyang. Alam ni Haeyang na mahilig siya sa magaganda. Bago pa siya magsalita, sinabihan niya si Ji-woo na gamitin ang kanyang kagandahan para ilipat ang atensyon niya. Ilang salita lang na pambobola ni Ji-woo ay nalinlang na siya at nakalimutan ang daan pauwi. Nakalimutan din niya na magtanong tungkol sa relasyon ng dalawa. Ang misteryosong tao ay dumating ng walang paanyaya, naghihintay sa kanya sa loob ng bahay. Inimbestigahan niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit hindi niya nalaman na siya ay kasal. Hulaan na hindi sila nakatira ng magkasama dahil naghiwalay sila. Kung nahihiya si Ji-woo, matutulungan niya itong harapin si Haeyang. Binalaan ni Ji-woo na huwag gumawa ng gulo. Asawa niya si Haeyang. Lubos na nasiyahan ang misteryosong tao sa kanyang reaksyon. Kung tutuusin, mas maraming kahinaan, mas madali siyang kontrolin. Umalis si Ji-woo, naghintay na umalis siya. Agad na tinawagan ng misteryosong tao ang presidente ng kumpanya ni Haeyang. Ibig sabihin, tinawagan niya ang ama ng presidente. Iniulat na nagduda si Ji-woo sa presidente ni Haeyang dahil ayaw niyang mabunyag, kaya pumunta siya sa tindahan ng alahas. Inupahan niyang muli ang singsing na ginamit sa kanilang kasal. Ngunit sinabi sa kanya na binili na ni Ji-woo ang singsing bago matapos ang panahon ng pag-upa. Hindi maintindihan ni Haeyang kung bakit binili ni Ji-woo ang singsing. Sa pag-iisip ng paulit-ulit, isa lang ang naging konklusyon. Gusto siya ni Ji-woo. Ang dalawang matalik na kaibigan ay naniniwala na kung talagang gusto siya ni Ji-woo, hindi siya basta na lang mawawala ng walang dahilan. Posible rin na may kasintahan na si Ji-woo, gustong bumili ng isang pares ng singsing, at nagustuhan niya ang singsing na dating isinusuot kaya binili niya ito. Sa kabilang banda, nagising si Ji-woo sa ospital. Nakita ang direktor na nakahiga sa sahig at naaalala ang tanawin ng truck na bumangga sa kanya. Akala niya ay multo ang nakita niya, ipinakita ng direktor sa kanya na tunay siyang tao. Nakita niyang maayos lang siya at binayaran din ang kanyang bayarin sa ospital. Bumili din siya ng bagong cellphone para sa kanya. Bilang kapalit ng kanyang sirang cellphone, umaasang magkakasundo sila. Narinig ni Ji-woo mula sa nurse na niyakap siya ng direktor hanggang sa ospital at naantig ang kanyang puso. Nang magpaalam ang direktor, pinayuhan din siya na huwag kalimutang kunin ang resulta ng blood test sa susunod na linggo. Pinayuhan din siya na huwag magpupuyat at muling humingi ng paumanhin sa pagdulot ng problema sa kanya. Naintindihan ni Ji-woo na mabuting tao ang direktor, kaya pumayag siyang makipagkasundo, ngunit may isang kondisyon, kailangan ng direktor na maging volunteer sa isang welfare institution sa loob ng isang araw. Nang dumating ang direktor sa welfare institution, nalaman din niyang naroon din si Ji-woo para magtrabaho sa komunidad. Ang dalawa ay hindi pa nagkikita sa kumpanya, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng isa't-isa, at nakita nilang si Ji-woo at ang kasama niyang babae ay itinalaga upang turuan ang mga bata, habang siya naman ay inatasan na maglaba. Walang kompromisong hindi siya nasisiyahan, sinabi niyang may posisyon siya sa larangan ng edukasyon at nag-apply din para magturo, ngunit tinanggihan ng institusyon. Sinabi nilang ang mga guro ng mga bata ay pipiliin mula sa mga taong matagal nang nakikisalamuha sa kanila. Ang babaeng iyon ay lumaki sa welfare institution at si Ji-woo ay nagboluntaryo doon mula pa noong high school, halos 7 tandang bawas 8 taon na. Tinanggap ng direktor ang kanyang kapalaran, bitbit ang isang malaking palanggana ng labada para isampay, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng ganoong klaseng pisikal na trabaho, kaya nahirapan siya kaagad. Nang malapit na siyang matumba, mabilis na kinuha ni
Ji-woo ang mga damit mula sa kanyang kamay, nanatiling ligtas ang mga damit at ang direktor ay diretsong lumuhod sa lupa. Ininsulto niya si Ji-woo na napakawalang puso dahil ang normal na tao ay dapat munang iligtas ang tao. Pinigilan ni Ji-woo ang kanyang sarili, sinabi niyang mas mahalaga na hindi madumihan ang malinis na damit kaysa iligtas siya. Tumulong si Ji-woo na isampay ang mga damit para sa presidente at ang dalawa ay nagkakilala sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho. Kinabukasan, nagmaneho si Ji-woo para sunduin si Haeyang papunta sa trabaho at bumili pa nga ng almusal para sa kanya. Tamad na kumakain si Haeyang, kaya dahil sa takot na hindi niya matunaw ang pagkain, inayos ni Ji-woo ang upuan. Hindi niya inasahan na magiging malapit ang pagitan nila at naging malabo ang kapaligiran. Dahil sa takot na mawala ng kontrol sa sarili, pinunasan ni Ji-woo ang dumi sa gilid ng bibig ni Haeyang at umayos ng upo. Nakita ni Haeyang ang singsing sa kamay ni Ji-woo at tinanong kung may kasintahan na siya. Tinanggihan ito ni Ji-woo at habang magpapaliwanag pa sana siya, ay biglang nakatanggap ng tawag si Haeyang. Nakarating sa balita ang tungkol sa pagtulong ni Haeyang at Ji-woo sa batang inabuso at nais silang interviewin ng mga reporter. Nabalitaan din ng direktor na may reporter na gustong mag-interview at inakala niyang nabunyag ang pagbuboluntaryo niya sa Welfare Institute. Kapag tinanggap niya ang interview, malalaman ni Gayon ang kanyang pagkakakilanlan. Kung gayon, mabubunyag din ang kanyang masasamang komento, kaya para paalisin ang mga reporter, galit na binuksan ng direktor ang pinto ng conference room. Ngunit nalaman niyang si Haeyang ang pangunahing taong ini-interview. Ang mas kakaiba pa para sa kanya ay ang Ji-woo na nakilala niya sa Welfare Institute ay isang empleyado ng kumpanya. Nakita ni Ji-woo ang senyas ng mata ng direktor sa kanya, kaya nagpanggap siyang ngayon lang sila nagkita at magalang na bumati. Nang nag-uusap ang dalawang panig, dumating si Manager Kang na nasa ilalim ng presidente upang magbigay ng anunsyo. Natapos ang press conference at inanyayahan ng presidente sina Haeyang at Ji-woo na kumain. Nagulat si Ji-woo nang matuklasan na si Manager Kang ang misteryosong tao na nagbanta sa kanya. Nang dumating ang misteryosong tao noong araw na iyon, naglagay siya ng recording device sa kanyang sapatos na nasa pintuan bago siya lumabas. Nang bumalik siya at narinig ng malinaw ang na-record na pag-uusap, nalaman niya ngayon na ang nasa likod nito ay ang vice presidente. Dahil sa takot na makapinsala sila kay Haeyang, gusto niyang pigilan si Haeyang na tanggapin ang interview. Ngunit para kay Haeyang, ang pagkatawan sa kumpanya sa pagtanggap ng interview at ang pagkain kasama ang presidente at ang kanyang asawa ay mas malaking karangalan. Hindi niya kailanman palalampasin ang pagkakataong ito. Matapos ang panayam, sabay na kumain ang dalawa kasama ang pamilya ng presidente at kasama rin nilang nakaupo ang mag-asawang dating kasintahan. Tila labis na interesado ang presidente sa background ng pamilya ni Haeyang at tinanong ang sitwasyon ng mga magulang ni Haeyang. Matapos siyang putulin ng misis ng presidente, muling tinanong niya si Haeyang kung ano ang nagustuhan niya kay Ji-woo. Upang pagaanin ang tensyon, ngumiti si Irene at sinabing nagustuhan ni Haeyang si Ji-woo sa unang tingin dahil sa kanyang kagwapuhan. Ipinahiwatig ng presidente na pasalamatan ni Ji-woo ang kanyang mga magulang sa pagbibigay sa kanya ng ganoong kagandang mukha. Naghinala si Ji-woo na ang presidente ang kanyang tunay na ama. Sa mapanukso niyang tono, sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ayon sa kanyang lola, ang kabilang panig ay isang masamang tao na ayaw kilalanin ang sarili niyang anak. Naging awkward ang kapaligiran, kaya para pasiglahin ang atmosfera, pinakiusapan ng ginang ang mga kabataan na uminom kasama siya. Kinaumagahan, sabay na nagising si Haeyang at Ji-woo na lasing at natuklasan nilang magkasama sila sa iisang kama. Bago pa sila makabawi, nakita nila na ang dating kasintahan ay nasa kama rin. Sabay-sabay na sumigaw ang tatlo habang mabilis na bumaba sa kama. Sa kritikal na sitwasyon, nakalimutan ni Ji-woo ang pagpapanggap nilang mag-asawa ni Haeyang. Lumukso siya patungo sa dating kasintahan at tinanong ni Haeyang kung bakit nasa kwarto niya ang dalawa. Nakakita ng butas ang dating kasintahan, sinabing kung mag-asawa sila, dapat lang na magkasama sila sa iisang kwarto. Subalit sa kasalukuyan, tila hindi lang sila hindi magkasama, kundi may distansya pa sa isa't iisa. Agad na lumapit si Ji-woo kay Haeyang. Sa sandaling iyon, kumatok ang pinto at nasa labas si Erin. Nagulantang ang tatlo, takot na hindi maipaliwanag ang kasalukuyang magulong sitwasyon. Sinubukan ni Haeyang na magkunwaring kalmado at galit na pinayuhan ang dalawa na sabihin nilang nalasing sila at walang maalala. Nang makalimutan na nila ang nangyari kagabi, umasok si Erin sa kwarto. Hindi nagulat na magkasama ang tatlo. Lumabas na noong gabing iyon, ang presidente, si Ha-jun, at siya ang nagdala sa tatlong lasing sa kwarto. Orihinal na kinuha ni Erin ang kwarto sa tapat para sa kanyang asawa. Hindi niya inakala na habang umaalis siya, ay lalabas ang kanyang lasing na asawa at aksidenteng babagsak sa silid ni Haeyang sa tapat. Nalaman niya ang balita mula sa waiter at gusto na niyang dalhin ang kanyang asawa. Ngunit ang tatlong walang malay na tao ay hindi man lang nakarinig ng katok sa pinto, kaya di narinig niya ng malinaw ang buong pangyayari. Huminga ng malalim ang dating kasintahan at natuwa na hindi na niya kailangang magpaliwanag. Akala niya ay aalis na sila ni Erin, ngunit napansin niyang nawawala ang kanyang relo. Ginagamit ni Haeyang ang kanilang nakaraang karanasan upang ipaalala sa kanya na ito ay nasa kanyang sinturon. Nang mailabas niya ang relo mula sa sinturon, hindi naman niya mahanap ang kanyang telepono. Muling ipinaalala ni Haeyang sa kanya na ito ay nasa ilalim ng kumot. Nakita ni Erin ang kanyang asawa na kinukuha ang telepono mula sa ilalim ng kumot, kaya hindi maiiwasang maghinala siya sa relasyon ng kanyang asawa at ni Haeyang. Bago sila ikasal ng kanyang
kanyang asawa. Inakala niyang si Haeyang at ang kanyang asawa ay magkatrabaho lang na sabay na pumasok sa kumpanya. Ngayon, tila may kakaibang pagkakaintindihan ang dalawa. Agad na namagitan si Ji-woo, sinabing dahil nagtatrabaho sila ng magkasama, natural lang na magkakaintindihan sila ng husto. Agad namang umarte sina Haeyang at ang kanyang dating kasintahan, sinabing para silang magkapatid sa sosyalismo. Hindi gaanong inisip ni Erin at bago siya umalis ay nagpahayag siya ng mahalagang balita. Si Haeyang ang pinuno ng Team 1 at ang kanyang dating kasintahan ay na-promote bilang pinuno ng Team 2. Inilipat si Ji-woo mula sa Team 1 ni Haeyang patungong Team 2 na sa kalaunan ay pinamahalaan ng dating kasintahan. Lumabas na gusto ng direktor na iwasan ni Haeyang at Ji-woo ang isa't isa sa trabaho at orihinal na gustong ilipat si Ji-woo sa ibang departamento. Nais ni Yerin na matulungan ang kanyang asawa na ma-promote kaya iminungkahi niya na gawin itong pinuno ng Team 2 at ilipat si Ji-woo doon. Sa ganitong paraan, mananatili si Ji-woo sa parehong departamento. Inakala ni Yerin na ang kanyang plano ay makakatulong sa kanilang tatlo, ngunit hindi niya alam na ang tatlo ay umiiyak at tumatawa. Nag-aalala si Haeyang na kung magkasama silang magtatrabaho, malalaman ng kanyang dating kasintahan ang relasyon nila ni Ji-woo. Nagsisisi sa pagpili ng peking kasal, sinabi ni Ji-woo na kung gusto ni Haeyang na maghiwalay, makikipagtulungan siya sa kanya. Nakita ni Haeyang na hindi pa tamang oras para tanggalin ang kanilang ugnayan at nakita niyang sumasakit ang ulo ni Ji-woo, kaya dinala niya si Ji-woo upang uminom ng sabaw na pampatanggal ng hangover. Pagkaalis ng dalawa, napatingin ang dating kasintahan na malapit lang, narinig niyang binanggit ng dalawa ang paghihiwalay, kaya mas lalo siyang naghinala sa kanilang relasyon. Pag-uwi ni Ji-woo, nakita niyang naghihintay si Manager Kang sa kanya. Dati ba gusto niyang malaman kung sino ang kanyang ama, bakit hindi siya at ang kanyang ina ang gusto nito, at bakit hindi ito pumupunta para hanapin sila. Ngayon, naintindihan na niya, may iba ng pamilya ang kanyang ama at hindi rin siya nito mahal. Pinayuhan siya ni Manager Kang na ang nakaraan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung bakit siya hinahanap ng kanyang ama ngayon at kung ano ang magagawa nito para sa kanya sa hinaharap. Hindi tinanggap ni Ji-woo ang ganoong uri ng pagsasalita, kaya sinabi niya kay Manager Kang na ipaabot sa presidente. Hindi na niya tatanggapin ang kabutihang loob ng presidente at lilipat na siya mula sa bahay na ito. Sinundo ni Ji-woo si Haeyang papunta sa trabaho at natatakot si Haeyang na mabunyag ng kanyang dating kasintahan ang kanilang relasyon. Ano man ang sabihin, minsan siyang nakipag-date sa kanya. Alam ng kanyang dating kasintahan kung paano siya umibig, kaya para harapin ang panganib, naisip niya na hindi lang sila mag-asawa sa trabaho, kundi kailangan nilang magpanggap na mag-asawa buong araw. Para matulungan si Ji-woo sa kanyang pagganap, sinabi niya kay Ji-woo na purihin siya kahit may muta pa ang kanyang mata, na maganda pa rin ang kanyang ilong at nalinisin ang muta sa kanyang mata. Kapag humihikab, tandaan na takpan ang bibig, ngunit gusto pa rin niya ito. Pinabilis ng pang-aasar ang tibok ng puso ni Haeyang. Agad namang umatras si Ji-woo at tinanong kung maganda ang kanyang pagganap. Pagdating sa kumpanya, sumakay ang dalawa sa elevator kasama ang kanilang mga kasamahan at isinandal ni Ji-woo si Haeyang sa dingding at niyakap ito. Patuloy na nagpapanggap na mag-asawang nagmamahalan. Muling inasar si Haeyang, ngunit hindi siya sumuko. Paglabas ng elevator ay kusa niyang inakbayan si Ji-woo. Magkasama silang lumakad ng may pagmamahalan patungo sa opisina. Sa tanghalian, kinuha ni Haeyang ang sushi na inihanda niya para sa lahat at nagsinungaling na ito ay ginawa ni Ji-woo para sa kanya. Kinurot si Ji-woo at napilitan na lang umamin na siya ang gumawa nito. Excited na tinikman ng lahat, ngunit hindi nila inaasahan na bawat isa sa kanila ay napangiwi pagkatapos kumain. Tinakpan niya ang mukha at nagkunwaring masarap ang lasa ng sushi. May usap-usapan sa opisina na may nag-abuso sa karapatan ng empleyado at iniimbestigahan na ngayon ng Human Resources Department ang lahat ng empleyado. Nabalitaan din na kapag nahuli ang sinumang lumabag sa mga regulasyon, susundan ito ng kumpanya hanggang sa huli. Nataranta si Haeyang at para hindi mahalata ang kanyang pagiging disorganisado, pinilit niya si Ji-woo na manatili sa kanyang bahay. Ang attic sa rooftop ang bagong tirahan na inihanda niya para kay Ji-woo. Nagreklamo si Ji-woo na wala man lang banyo at kusina. Naguluhan si Haeyang, paano niya nalaman ang mga bagay na ito kahit hindi pa siya nakakapasok. Nagkunwari si Ji-woo at sinabing karaniwan nang walang ganoon ang mga attic room. Kinukuha ni Haeyang ang mga gamit sa paglilinis at bumubulong si Ji-woo habang tinitingnan ang silid. Matagal na niyang hindi napupuntahan ang lugar na ito. Pumasok si Ji-woo sa silid at nakita ang mga litrato ng kasal nila ni Haeyang na nakakalat sa sahig. Sa tabi ng mga litrato, mayroon ding litrato niya at ng ina ni Haeyang. Bumalik ang kanyang alaala 9 na taon na ang nakalipas nang dalhin niya ang kanyang bagahe rito. Sinabi ng ina ni Haeyang na pwede siyang tawaging nanay o kahit ano. Hanggang ngayon, naaalala pa rin niya ang mainit at mapagmahal ng ngiti ng ina ni Haeyang. Samantala, bumalik ang direktor sa Welfare Institute para sa kanyang pangalawang paglilingkod sa komunidad. Noong nakaraang beses, halos questionin na niya ang kanyang buhay dahil sa paglalaba. Matalino siyang nag-donate ng ilang washing machine at isinama pa niya si Haeyang para mabawasan ang kanyang trabaho. Tinawagan si Ji-woo ng direktor ng institusyon at nalaman niyang nag-donate ng washing machine ang direktor. Pinaghihinalaan niyang tamad ang direktor, kaya bigla siyang sumulpot para tingnan ang sitwasyon. Nagbago ang mukha ng direktor nang makita niya si Ji-woo.
Nagsinungaling si Ji-won kay Haeyang na siya ang may akda ng mga fairy tales. Ayaw niyang malaman ni Haeyang na siya ang may akda ng nobelang 18 Nyeonbosa. Alam naman ni Hajun na may koneksyon ang direktor sa may akda ng Nyeonbosa. Kapag nakita ni Hajun na nagkita ang direktor at si Ji-won, mabubunyag ang pagkakakilanlan ni Ji-won bilang may akda ng Nyeonbosa. Para matulungan si Ji-won na itago ang kanyang pagkakakilanlan, hinila ng direktor ang kamay ni Ji-won at mabilis na tumakas bago pa makalabas si Hajun. Huminto lamang ang dalawa nang maghahabol na sila ng hininga. Itinaas ng direktor ang kanyang ulo at nakita si Ji-won na nakangiti ng matamis at sa isang kindat ay tumama ito sa kanyang puso na nagdulot ng matinding pagmamahal. Hindi maintindihan ni Ji-won kung bakit siya tumakbo. Aksidenteng nabanggit ng direktor ang pangalan ni Hajun at nang makita niyang nagduda si Ji-won, agad siyang nagtago. Gusto niyang malaman kung bakit pinangalanan ni Nyeonbosa ang pangunahing lalaking karakter sa kwento bilang Hajun. Nahihiya ang mukha ni Ji-won, sinabing ang taong gusto niya ay nagngangalang Hajun. Nalungkot ang direktor. Hindi niya inasahan na ang bagong umusbong na pag-ibig ay mapupuksa agad. Nagdahilan ng direktor at sinabing mauna na si Ji-won at babalikan niya si Hajun. Kanina lang, napansin ni Ji-won na may allergy sa daliri ang direktor at hula niya ay dahil ito sa paglalaban ng damit. Hindi niya matiis, kaya bumili siya ng gamot at hinanap ang direktor. Nakita niyang paalis na ang direktor at ang kasama ng direktor ay si Hajun. Ayaw ni Ji-won na makita ni Hajun, kaya mabilis siyang umupo sa sulok ng dingding para magtago. Nakita rin ng direktor si Ji-won, walang imik niyang itinulak si Hajun sa kotse at umalis. Pagkatapos umalis sa kapakanan ng instituto, nakatanggap si Ji-won ng bagong gawain upang patunayan na nakatira siya kasama si Ji-won. Nagdaos ng housewarming party si Hiyang at inanyayahan ang mga kasamahan sa bahay para kumain at uminom. Dumating si Ji-won at ang isa pa niyang kaibigan para tulungan siyang palamutihan ang bahay na lumilikha ng bakas na magkasama silang nakatira. Pagpasok pa lang, nagtatakang tumingin ang dating kasintahan. Wala naman daw kagamitan sa kasal sa bahay, tulad ng dati. Nagtaka si Yerin, paano mo nalaman ang dating bahay ni Hiyang? Nautal na ipinaliwanag ng dating kasintahan, si Ji-won, sa kabila ng hirap ay nakaisip ng paraan na ang bagong bahay nila ay wala rito. Pumasok lang si Ji-won, pinalayas ang pagdududa, nagtawanan ang lahat at pinuri ng mga empleyadong may magandang pakikitungo kay Ji-won na siya ay napakabuting tao at labis na minamahal ng mga babae. Nagreklamo ang mga babaeng kasabay niyang nag-training nang malaman nilang maaga siyang nagpakasal. Ang babaeng iyon ay matanda na, paano niya nakahanap ng ganito kataas at kagwapong lalaki. Umuwi ang lahat, humingi ng tawad si Hiyang dahil nakagulo siya sa malabong relasyon ni Ji-won, pakikipag-date sa ibang babae. Sabi ni Ji-won, magagawa pa rin ang mga bagay na iyon ngayon, pagkatapos ay lumapit siya kay Hiyang ng may pagmamahal. Tinitigan ni Hiyang ang unti-unting lumalaking mukha at hindi niya maiwasang ipikit ang kanyang mga mata. Kinuha ni Ji-won ang susi sa likod niya at sinabi sa kanya, ang kanyang puso isip ay iisa. Ang kanyang katawan ay narating na kung saan nakatutok ang kanyang puso. Totoong maraming beses nang naramdaman ni Hiyang ang kilig kay Ji-won, isang beses lang sa buhay, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Nang malinaw na niyang naisip ito, tumakbo siya sa rooftop at hinalikan si Ji-won. Ngunit nang halikan siya pabalik ng peking kasintahan, muli siyang lumayo. Ang sinabi ko kanina ay para lang sa ex-boyfriend ko at doon natapos ang pagtitipon. Ibinili ni Jaon si Hajun habang paalis ito at sa daan pa uwi ay nakita niyang bumalik ang ex-boyfriend ni Haeyang. Nag-aalala siyang tiningnan ang sitwasyon ni Haeyang at Ji-won. Natatakot siyang malantad ang kanilang peking kasal, kaya tinawagan ni Ben si Haeyang para sabihin sa kanya. Tumakbo si Haeyang sa rooftop para halikan si Ji-won at nang makita niyang umalis ang ex-boyfriend, saka lang siya nag-angat ng tingin at sa kabutihang palad ay nakaligtas. Habang lihim na nagagalak si Ji-won, bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig. Galit na galit siya dahil sa kritikal na sandali ay kaya pa niyang gawin ang peking halik. Ipinaliwanag ni Haeyang na hindi ito halik kundi pagdampi lang ng labi. Hindi binigyan ni Ji-won ng pagkakataon si Haeyang na magpaliwanag, hinawakan niya ang mukha nito at hinalikan siya. Nang matapos ang halik, ayaw nang itago ni Haeyang ang kanyang damdamin at nais niyang ipahayag ang pagmamahal niya kay Ji-won. Ngunit naiinis si Ji-won at hindi niya binigyan ng pagkakataon si Haeyang na magsalita. Kung pagpapanggap lang at walang damdamin, kung gayon ay kaya niyang gawin ang kahit ano. Kaya mula ngayon, kailangan ko ring maging masaya dito. Gusto nila ang isa-ki-isa at dahil sa hindi pagkakaunawaan ay nagkaroon ng alitan. Ngunit ang halik na iyon ay nagpakaba sa kanilang mga puso. Buong gabi silang nakahiga sa atik habang sa ibaba ay balisa silang hindi makatulog. Kinaumagahan ay sumakit ang tiyan ni Ji-won at nagmamadali siyang nagtungo sa banyo. Walang banyo sa rooftop at nahihiya siyang gumamit ng banyo kasama ang dalawang babae. Nagmamadaling tumakbo si Ben palabas ng pampublikong banyo at bago pa man siya makalabas ng bakuran, tinawag na siya ni Ji-won para mag-almusal. Agad na tumanggi si Ji-won at sa kanya nakita si Hisong na kararating lang. Ipinagmalaki ni Hee-jung ang bagong bili niyang pagkain at inanyayahan si Ji-won na kumain kasama niya. Dahil sa pagmamadali ay pinagpapawisan na si Ji-won at sa ganoong kritikal na sitwasyon ay wala siyang choice kundi gamitin ang banyo sa ibabang palapag. Pagkatapos niyang magbawas, tinawag ulit siya ni Ji-won para kumain. Ngunit galit pa rin si Ji-won kay Hee-jung. Kaya umupo siya at nagpatuloy sa pagharap kay Hee-jung. Inilantad ni Ji-won ang halikan ng dalawa sa rooftop kagabi. Nagreklamo si Ji-won na si Hee-jung ang unang gumawa ng hakbang. Nagreklamo si Hee-jung na binuwal ni Ji-won ang kamay niya at hinalikan siya. Ngunit ayaw pa ring aminin ang dalawa na magkasama sila. Muling nagtalo tungkol sa kung pagdampi lang ba o halik ang nangyari kagabi. Pagkatapos
Pagkatapos kumain, nakipagkita si Ji-won sa direktor. Nalaman na niya na ito pala ang direktor ng kumpanya ni Hee-jung. Pumayag siyang makipagkasundo ng formal. Hindi na niya hiningi na magtrabaho ang direktor sa Welfare Institute. Umaasa siyang hindi na sila magkikita pa. Ayaw ng direktor na hindi na niya makikita si Ji-won. Kaya inanyayahan niya itong kumain at balak ng tumanggi ni Ji-won. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang masamang ama na matagal nang umabuso sa kanya at sa kanyang ina. Muling bumalik ang dati niyang takot at bighati. Sa takot ay hinila niya ang kamay ng direktor at tumakbo. Huminto sila sa isang eskinita, hindi mapakalma ni Ji-won ang kanyang emosyon at hindi niya napigilang umiyak. Hindi na nagtanong pa ang direktor kung bakit at inalis ang kanyang jacket upang itakip kay Ji-won. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito at kinanta para aliwin siya. Sa tunog ng kanta, naaalala ni Ji-won ang bawat eksena mula nang una niyang makilala ang direktor. Bagamat nagkakilala sila dahil sa masasamang komento, malaki ang naitulong ng direktor sa kanya. Hindi niya maiwasang magkaroon ng magandang damdamin para sa kanya. Ayaw ng direktor na ito na ang huling pagkikita nila. Ngunit nakita ni Ji-won na magkaiba ang kanilang katayuan. At saka, ayaw rin niyang malaman ni Ha-jun na siya ang may akda na si Haeon Buja. Mas mabuti kung hindi na sila magkita pa. Hindi makontrol ng direktor ang kanyang pagmamahal kay Ji-won. Marami siyang isinulat na papuri sa bagong kwento ni Ji-won. Pinuri niya ang kanyang sinulat na kwento na halos hindi na niya mapigilang basahin. Lubos na nasiyahan si Ji-won sa ginawa ng direktor. Sa kasayahan niya ay tinawagan niya si Ha-jun at nagreklamo si Ha-jun na pinagsasamantalahan siya ng direktor. Hindi lang siya inutusan ng direktor na sumama sa paggawa ng public service, kundi inutusan din siyang magsulat ng masasamang komento. Mula sa kabanata 51 pataas ng kwento ng may akdang si Haeon Buja ay siya ang sumulat. Naalala ni Ji-won na ang dahilan kaya siya nagtungo sa istasyon ng pulis ay dahil sa paninirang puri sa komento sa kabanata 51. Ngunit hindi niya inasahan na lahat ng komentong iyon ay isinulat ni Ha-jun. Sa kabilang banda, unti-unting lumambot ang puso ni Ji-won para makipagkasundo kay Hayaw. Sinadya niyang higpitan ang takip ng garapon, inalis ang baterya ng DE remote at sinira pa nga ang ilaw. Sa sandaling humingi ng tulong si Hayaw, madali niya itong makikipagkasundo. Ngunit hindi inaasahan, masyadong masikip ang takip ng jam at kahit siya ay hindi ito mabuksan. Ngunit si Hayaw ay sanay na sa pagtapik sa ilalim ng garapon para madaling mabuksan ito. Hindi rin magamit ang DE remote kaya ikinonekta na lang ni Hayaw ang kanyang telepono at hindi pa rin umilaw ang ilaw. Tumayo si Hayaw sa upuan para ayusin ang ilaw gamit ang isang kamay. Malapit nang mabigo ang kanyang planong pakikipagkasundo. Nadismaya si Ji-won at para makamit ang kanyang layunin, humingi siya ng tulong sa kanyang kasal na babaeng kasamahan. Nagtanong siya kung paano pakalmahin ang kanyang kapareha kung galit ito. Tinuruan siya ng kasamahan, isipin mo kung ano ang ginawa mo para galitin ang taong iyon at kailangan mong tiyakin na hindi mo nagagawin ang ganoong pag-ugali sa hinaharap. Nagulantang si Ji-won, ang problema niya at ni Hayaw ay ang halik na iyon. Hindi niya magagawa ang bagay na hindi halikan si Hayaw habang buhay. Nakita ng kasamahan na hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha, kaya agad siyang nagalit at padabog na sinumpa siya. Kung gusto mong gawin ang kahit ano, huwag kang magpakasal, mabuhay ka mag-isa. Walang magawa si Ji-won, kaya sinunod niya ang payo ng kasamahan at nagsulat ng liham ng paghingi ng tawad para ibigay kay Hayaw. Tiniyak niya na hindi na niya hahalikan si Hayaw. Lubos na tiwala si Ji-won, ngunit hindi niya inaasahan na si Hayaw ay magagalit at lululutin ang liham ng paghingi ng tawad. At inutusan ni Hayaw na dalhin siya sa isang lugar. Gusto niyang bigyan si Ji-won ng isang lugar kung saan makakahiga at makakatulog ng mahimbing. Umakyat si Hayaw sa rooftop. Nakita niyang nakatulog na si Ji-won sa sahig para matulungan si Ji-won na makatulog ng mas komportable. Dinala niya ito para bumili ng bedsheet. Medyo mahal ang bedsheet na pinili ni Hayaw at mahirap bayaran ito sa maliit na sweldo ni Ji-won. Gusto niya sanang pumili ng mas mura, ngunit taos pusong sinabi ni Hayaw na sana ay makapaghiga siya sa isang malambot at komportableng kumot at makatulog sa isang kama. Sa ganitong paraan, kahit na magdusa siya sa labas sa araw, kapag umuwi at humiga sa kama ay gagaling siya. Ang kabaitan ni Hayaw ay nakapagpabigat sa loob ni Ji-won. Taos puso niyang ipinahayag ang kanyang paghanga kay Hayaw, labis na paghanga na lubos na siyang nabighani. Sinabi rin ni Hayaw kay Ji-won na hintayin siya hanggang sa hindi na niya kailangan pang isipin ang tungkol sa karera, pagsusulit o promosyon. Hindi na kailangang mag-alala na mabunyag ang kanilang peking kasal at kapag kaya na niyang isipin lamang si Ji-won, formal na siyang sasama rito. Inamin ni Hayaw na ito ang gusto niyang sabihin nang halikan niya si Ji-won, ngunit sinira lang ito ng kanyang ex-boyfriend. Maaari mo ba akong hintayin? Hihintayin kita. Dumating si Hayaw at ang kanyang ex-boyfriend sa Welfare Institute para pag-usapan ang kanilang pakikipagtulungan. Nang malaman ng direktor na sila ay mula sa Kakunbi Education, kusa siyang nagtanong kung kilala ba nila si Ji-won na bagong dating sa kumpanya ngayong taon. Nang malaman na si Ji-won ay kasama sa kanilang grupo, malamang na madalas itong bumisita sa hinaharap. Tinanggalan siya ng buhok ni Hayaw at pinayuhan si Yuna na may kapalaran siya. Nahihiyang tumakbo palabas si Yuna. Nang makita ng kanyang ex-boyfriend ang hindi normal,
Tinanong niya ang direktor kung paano niya nakilala si Jaewon. Sinabi ng direktor na si Jaewon ay naging voluntaryong guro doon sa loob ng 7 tandang bawas 8 taon. Si Yuna ang kanyang assistant at gusto niya si Jaewon. Nagtataka ang ex-boyfriend, ngunit kasal na si Jaewon, hindi pa natatapos magsalita ay sinipa na siya ni Hayao. Akala ng direktor ay si Jaewon at Yuna ang sinasabi niya. Kaya sinabi niya na bata pa sila, hindi nagmamadaling magpakasal, at sinang-ayunan niya na magkaibigan muna sila bago umalis sa Welfare Institute. Tinanong ng ex-boyfriend si Hayao kung peke ba ang kasal niya kay Jaewon. Niloloko pa siya, kung hindi siya magsasabi ng totoo, tatanungin niya ang direktor. Hindi na makatanggi si Hayao at ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Masyadong mapagmataas ang ex-boyfriend at inakala niyang na-trigger si Hayao sa kanyang kasal, kaya siya naghanap ng kung sinong pakakasalan. Pinakiusapan niya si Hayao na bigyan siya ng kaunting oras, anuman ang mangyari sa kanyang kasal kay Erin, babalik siya kay Hayao. Hindi inasahan ni Hayao na maglakas loob ang taong ito na magsalita ng ganoong kapalan ng mukha. Kinuha niya ang payong mula sa trunk ng kotse para saktan ito. Ang sikreto ng peking kasal ay natuklasan ng kanyang ex-boyfriend at gusto ni Hayao na agad ipaalam kay Jaewon. Tamang-tama, may gusto ring sabihin si Jaewon sa kanya. Kakawala pa lang si Hayao, bumaba si Jaewon para magtapon ng basura. Nakita niyang paparating si Department Head Kang para hanapin siya. Diretsahang sinabi ni Department Head Kang na tinanggal na siya sa trabaho ng asawa ng presidente at pumunta siya doon para sabihin kay Jaewon. Alam na ng asawa ng presidente ang kanyang pag-iral at sinabi niyang pag-isipan niyang mabuti kung paano niya protektahan ang kanyang asawa. Nagulat si Jaewon sa insidenteng ito. Ipinahiwatig ni Department Head Kang na kung gusto niyang makalabas ng buhay sa lungga ng lobo, kailangan niyang maging lobo. Gustong sabihin ni Jaewon kay Hayao ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto ring sabihin ni Hayao ang tungkol sa kanyang ex-boyfriend na nalaman na ang kanilang peking kasal. Kung pareho silang may gustong sabihin, iminungkahi ni Jaewon na ayusin muna nila ang silid at saka na lang magsalita kapag tapos na silang maglinis. Tinulungan siya ni Hayao na maglagay ng kurtina, hindi niya abot ang taas, kaya tumalon siya para ilagay ito, at si Jaewon naman ay pumunta sa likuran niya para maglagay ng kurtina. Lumingon si Hayao at nagkatinginan sila ni Jaewon, nag-init ang kapaligiran at pareho silang hindi nakapagpigil. Ngunit nang malapit na silang maghalikan, binuksan ng direktor ang pinto. Hindi ka talaga si Kim Ji-wook, kundi si Bok Jae. Ikaw ba ang illegitimate child ng pamilyang iyon? Nagulat si Jaewon nang malaman na si Ha-jun pala ang nagbigay ng masasamang komento sa kanya. Ang taong kinasuhan niya, nang balikan niya ang panahong ito, ay ang direktor na hindi nagpaliwanag sa kabila ng pagiging mali ang pagkakaintindi sa kanya. Sinabihan siya ni Hayao at nalaman niya na ang direktor ay si Bok Jae, ang illegitimate child ng pamilya ng presidente. Nang malaman ni Jaewon na si Ha-jun pala ang dahilan ng mga malisyosong komento, nagulat siya. Pagkatapos, naalala niya kung paano siya inabuso ng direktor. Dahil sa paulit-ulit na pag-aalaga niya sa kanya, nagduda si Jaewon na may gusto ang direktor sa kanya. Para patunayan ang kanyang hinala, palihim siyang pumunta sa Welfare Institute para hanapin ang direktor. Nang makita niya kung gaano kapasyensya at mapagmahal ang direktor sa mga bata, mas lalo siyang humanga at kinilig. Naglakas loob siyang tanungin kung gusto siya ng direktor. Dahil nabunyag ang kanyang damdamin, hindi na itinatago ng direktor ang kanyang pagmamahal. Diretsahan niyang inamin na matagal na niya itong mahal at umaasa siyang bibigyan siya nito ng pagkakataong makasama siya. Umaasa siyang magiging katulad sila ng kanyang alam sa mga nobela. Magkakaroon ng masayang pagtatapos, kinilig si Jaewon, ngunit ang kanyang masamang pamilya ay nagpapaniwala sa kanya na hindi siya magiging masaya. Dahil dito, matamis niyang tinanggihan ang intensyon ng direktor at hiniling na huwag na silang magkita muli. Hinabol siya ng direktor na gustong pigilan siya, ngunit hindi niya alam na narinig pala ni Ha-jun ang kanilang pag-uusap. Nalaman niyang si Ha-jun pala ang may akda ng Gaeon Boja. Nagulat si Ha-jun dahil walang magawa si Gaeon. Natatakot ang direktor na mailagay sa alanganin si Gaeon, kaya hinila niya ito papasok sa kotse at umalis. Dinala siya sa bahay at ang direktor ay nalungkot. Hindi rin mapakali si Gaeon ngunit isinara pa rin ang pinto. Nang balak nang umalis ng direktor, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Nalaman niyang si Ji-woo pala ang illegitimate child ng kanyang ama at dumating ito upang agawin ang kanyang mana. Bakit niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan bilang empleyado? Gusto ba niyang agawin ang posisyon niya bilang direktor? Ipinaliwanag ni Ji-woo na mula nang siya ay ipanganak, wala siyang ama at wala siyang alam tungkol sa kanyang pagkatao. Kamakailan, siya ay pinilit kaya napilitan siyang pumasok sa kumpanya. Hindi pa matagal nang nalaman niya kung sino ang nanakot sa kanya. Hindi naniwala ang direktor sa sinabi ni Ji-woo. Bago siya umalis, inutusan niya sina Ji-woo at Hayao na umalis din sa kumpanya. Labis na nalungkot si Ji-woo dahil naapektuhan ang trabaho ni Hayao. Ngunit si Hayao ay napaka-positive. Ang gusto niya ay pabagsakin ni Ji-woo ang direktor. Umuwi ang direktor para kumprontahin ang kanyang ama. Ngunit nakita niya ang kanyang ina na sinira ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Hindi na napigilan ng kanyang ama ang kanyang sarili. Tinatanong niya kung bakit niya pinasok si Ji-woo sa kumpanya. Gusto niya na sa pamamagitan ng kompetisyon ay maging mas matatag ang direktor. Hindi matanggap ng ina na may anak sa labas ang kanyang asawa at gumawa pa siya ng kalaban para sa kanyang anak. Nagkunwari siyang puputulin ang mga bulaklak at lumuhod ang kanyang ama at nagmakaawa. Sa halip na putulin ang mga bulaklak, mas mabuting gupitin na lang ang buhok niya. Nilapitan siya ng ina ng direktor, dala ang gunting. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang sigawan at iyakan. Pagkatapos
Matapos ng nangyari, hindi agad matanggap ni Hayaong ang sitwasyon. Ang nag-abandona sa mag-ina ni Ji-woo ay ang presidente pala. Pinahiga niya si Ji-woo sa kama at tinakpan ang kanyang mga mata. Medyo nalulungkot ako, binubuli ka ng mga tao. Naawa si Hayaong kay Ji-woo dahil wala siyang masabihan ng kanyang nararamdaman at siya lang ang nagdadala ng kanyang pasanin. Gusto niyang ibahagi ang kalungkutan ni Ji-woo. Binuksan ni Ji-woo ang kanyang puso sa mga nakakapanatag na salita ni Hayaong. Mula pagkabata, hindi niya kilala ang kanyang ama at iniwan siya ng kanyang ina. Palagi niyang gustong maging isang taong kinakailangan, ngunit hindi niya inaasahang magiging ganito ang kanyang kapalaran. Walang nangyari ayon sa kanyang kagustuhan. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa at nalulungkot. Tinakpan ni Hayaong ang mga mata ni Ji-woo at hinalikan siya. Mula ngayon, magkasama na silang magsasama at wala nang sikreto sa pagitan nila. Nang marinig ito, umupo si Ji-woo at hinalikan si Hayaong. Pagkaalis ni Hayaong, inilabas ni Ji-woo ang kanilang litrato kasama ang ina ni Hayaong. Ito ang isa pang sikreto na kanyang itinatago. Kinabukasan, bumangon sina Hayaong at Ji-woo at nagtrabaho ng normal. Hindi niya inaasahang pagpasok pa lang niya sa kumpanya ay nakita na niya ang bulletin board tungkol sa pagbabago ng tauhan. Na-promote si Hayaong at pansamantalang nagbakasyon si Ji-woo habang naghihintay ng utos. Alam ni Ji-woo na lubos na pinahahalagahan ni Hayaong ang trabahong ito. Alam din niya kung gaano karami ang isinakripisyo niya para dito. Upang mapanatili ang posisyon ni Hayaong, tinawag niya ang direktor. Idineklara niya na hiwalay na sila ni Hayaong. Nagsumite si Ji-woo ng resignation letter at hiniling na huwag nang idamay si Hayaong sa kanilang alitan. Nakita ng direktor ang singsing sa kanyang kamay at alam niyang sinabi lang niya ang paghihiwalay para protektahan si Hayaong. Bago siya pumasok sa trabaho, tinuruan siya ng ina ng direktor kung paano haharapin si Ji-woo. Pauwiin si Ji-woo sa ibang bansa at huwag nang pabalikin. Naisip ng direktor na medyo sobra na ito. Minuto ang layo ni Hayaong, kaya bumaba si Ji-woo para magtapon ng basura. Nakita niya si department head Kang napapalapit. Diretsahan sinabi ni department head Kang na sinibak siya ng asawa ng presidente. Sinabi niya rin kay Ji-woo na alam na ng asawa ng presidente ang tungkol sa kanya at pinayuhan siyang pag-isipan kung paano protektahan ang kanyang asawa. Nagulat si Ji-woo sa balita. Ipinahiwatig ni department head Kang na kung gusto niyang makalabas ng buhay, kailangan niyang maging kasing tuso ng lobo. Gustong ipaalam ni Ji-woo kay Hayaong ang tungkol sa kanyang pagkatao. Gusto rin ni Hayaong na sabihin kay Ji-woo na alam na ng kanyang dating kasintahan ang kanilang peking kasal. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang karanasan, maraming recruiter ang mag-aagawan sa kanya. Kapag nangyari iyon, lilipat siya sa kalabang kumpanya para tulungan si Ji-woo na maghiganti. Akala ni Ji-woo na sa pagsasabi lang na hiwalay na sila ay malulutas na ang problema. Ngunit hindi inaasahan, hindi ang buhay ay parang panaginip. Sinabi rin ni Hayaong ang totoo. Noong panahong iyon, inakala niya na sa peking kasal ay magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na muntik nang mabunyag ang peking kasal. Buti na lang at mabilis siyang mag-isip. Nang bumalik ang kanyang ex-boyfriend para kumpirmahin, ginamit niya ang paghihiwalay sa halip na peking kasal para lokohin ito. Na-promote si Hayaong at ang kanyang ex-boyfriend ang naging tanging team leader. Ngunit hindi siya masaya, sa halip ay nag-aalala siya sa kalagayan ni Hayaong. Kahit nagdududa pa nga siyang si Yerin ang dahilan ng promotion ni Hayaong. Tinanong siya ni Yerin kung nag-aalala siya para sa kanyang kasamahan na si Hayaong na sabay silang pumasok sa trabaho o para sa kanyang ex-girlfriend na si Hayaong. Noon lang niya naintindihan na alam na pala ni Yerin ang relasyon nila ni Hayaong. Halos maging sanhi pa ito ng insidente dahil sa sobrang pagkabigla. Bumaba si Hayaong sa probinsya para magtrabaho at nagulat siyang makita si Ji-wook na naghihintay sa kanya sa tren. Si Ji-wook ay nasa suspension at gusto niyang gamitin ang lahat ng kanyang makakaya para makasama si Hayaong. Kasabay nito, kusa namang nakipagkita si Ha-jun kay Gyeon. Humingi siya ng tawad kay Gyeon sa pagsusulat ng masasamang komento. Naintindihan ni Gyeon na napilitan lang siyang magsulat dahil sa utos ng direktor at itinago rin niya ang kanyang pagkakakilanlan kay Ha-jun. Humihingi ng tawad sa isa't-isa ang dalawa at nagpatawaran. Nakita ni Ha-jun na gusto ng direktor si Gyeon at si Gyeon naman ay may damdamin din para sa direktor. Nang tanungin ni Gyeon ang sitwasyon ng direktor, sinabi niya ang totoo na mabigat ang damdamin ng direktor nitong mga nakaraang araw. Nang tiningnan ng direktor ang mga larawan na kinuha sa Welfare Institute, naalala niya ang sinabi ni Ji-wook noon. Sinabi ni Ji-wook na ang kanyang pag-iral ay kasalanan at medyo nagulantang ang kanyang puso. Siguro, si Ji-wook ay walang magawa sa kanyang sarili. Si Ji-wook ay nasa tabing dagat at naghihintay kay Gyeon na matapos ang kanyang trabaho. Nakita niya ang kanyang kapatid na naglalaro kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Naalala niya ang sinabi ng direktor sa kanya na sabay silang naglalaba at maituturing na magkaibigan sila, kaya tinawag siyang kapatid. Hindi pa naranasan ni Ji-wook ang init ng pamilya at labis siyang nagnanais na magkaroon ng mga kapatid. Nakakalungkot, ngayon na mayroon na siyang kapatid na lalaki, siya naman ang kapatid na hindi tinatanggap. Ang pagdating ni Gyeon ay nakatulong kay Ji-wook na ibsan ang kanyang kalungkutan. Naglaro silang dalawa sa tabing dagat, tinikman ang mga lokal na pagkain, at naglakad-lakad sa aquarium. Bawat lugar ay nag-iwan ng magagandang alaala. Sa sandali ng kaligayahan, bihira lang maalala ni Gyeon ang kanyang ina. Noong taon na namatay ang kanyang ama, agad siyang lumipat mula sa bahay. 5 taon pa ang lumipas bago bumalik ang kanyang ina sa probinsya, at saka lang siya bumalik sa bahay. Kung nanatili siya sa tabi ng kanyang ina noon, marahil ay hindi nagkaroon ng Alzheimer ang kanyang ina. Gusto niyang malaman kung paano namuhay ang kanyang ina noong wala siya doon. Nakakalungkot, hindi na niya kailanman malalaman.
Nakaramdam ng habag si Ji-wook kay Hayaong, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa nangyari sa pagitan niya at ng ina ni Hayaong noon. Sa daan pa uwi, pilit na gustong malaman ni Ji-wook kung sino ang nagturo kay Hayaong na manigarilyo at ang taong iyon ay hindi niya malimutan habang buhay. Sinabi ni Hayaong na mahina ang kanyang memorya at mabilis siyang makalimot ng lahat. Para maiwasan niyang makalimutan ang magandang alaala nila ngayon, hinawakan niya ang kamay ni Ji-wook at hiniling na bumalik sila sa lugar na ito bago niya ito makalimutan. Sa daan pa uwi, nakasalubong nila ang pamilyar na pulis at pinaalalahanan niya si Hayaong na suriing mabuti ang mga sulat at mensahe na ipinadala sa kanya. Agad na tinignan ni Hayaong ang kanyang telepono at nakita niyang may mensahe na nakalaya na ang ama ni Jiyon at nag-alala siya na baka mapahamak si Jiyon. Agad siyang tumakbo pa uwi at pagdating nila sa pintuan ng bahay, narinig nila ang sigaw ni Jiyon. Sumugod si Ji-wook at binuwal ang nakaitim na lalaking may hawak kay Jiyon. Agad na niyakap ni Hayaong si Jiyon, ngunit inangat ng nakaitim na lalaki ang kanyang ulo. Nagulat ang dalawa nang malaman na pamilyar pala sila sa isa't iisa. Lumalabas na ang direktor dahil sa pag-ibig na hindi niya nakamit ay pumunta sa bar para maglabas ng sama ng loob. Nang malaman ito ni Haon, agad siyang pumunta. Nagreklamo ang bartender na sa loob ng 20 taon niyang paggawa ng inumin, ngayon lang siya nakakita ng taong nalasing sa amoy pa lang. Alam ni Haon ang pinagdadaanan ng direktor at alam niyang kailangan niyang hanapin ang ugat ng problema. Agad siyang sumakay ng taxi at pinahatid ang direktor sa bahay ni Jiyon. Dahil sa mensahe mula sa kanyang ama na mamamatay tao, hindi mapakali si Haon nang makita niya ang isang nakaitim na tao sa pintuan, lalo siyang natakot. Sa puntong ito, nagising na ang direktor at nalaman niyang nasa pintuan pala siya ng bahay ni Jiyon. Agad siyang tumawag kay Hajun at sinabing sunduin siya nito agad. Nagkataon, nang iangat niya ang telepono, nakatanggap din ng tawag ang telepono ni Jiyon mula sa kanyang ama. Sa takot ay nabitawan ni Jiyon ang kanyang telepono, naniniwala na ang nakaitim na tao sa pintuan ay ang kanyang ama. Buong tapang niyang kinuha ang payong at sumugod para harapin ang kanyang ama. Narinig ng direktor ang pagbukas ng pinto at nagmamadaling nagtago si Ben sa harap ng kotse. Minura ni Jiyon ang kanyang ama na mas masahol pa sa hayop. Inakala ng direktor na siya ang minumura ni Jiyon. Mariing pinabulaanan ni Ben na masyadong masakit ang panunukso ni Jiyon. Noon lang malinaw na nakita ni Jiyon na ang nakaitim na tao ay ang direktor. Agad niyang pinunasan ang kanyang luha at tinanong kung maayos ba ang direktor kamakailan. Nang araw na iyon, galit na umalis ang direktor dahil sa pagiging illegitimate child ni Jiyon. Hindi siya mapakali. Nadama ng direktor ang pagmamahal ni Jiyon para sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin siya. Nagulat si Jiyon sa biglaang yakap kaya hindi niya napigilang sumigaw. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang Haiyang, inakalang nasaktan si Jiyon. Binagsak ni Ben ang kalaban at nakita niyang ang nasa lupa ay ang direktor. Namangha si na Haiyang at Jiok, hindi nila maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinagtapat ng direktor na siya ang nagpadala ng masasamang komento kay Jiyon. At pinatawan siya ng parusa ni Jiyon na magtrabaho ng public service sa Welfare Institute. Ngunit hindi niya namalayan na lihim na pala siyang nagkakagusto kay Jiyon. Taos pusong sinabi ni Jiyon na gusto rin niya ang direktor. Nang makita ni Haiyang na umamin si Jiyon na gusto niya ang direktor, galit siya. Hinawakan niya ang payong at nakipag-ugnayan kay Jiyon at pinigilan naman ni Jiop ang direktor. Nagkaroon lang sila ng alitan, kaya ngayon ay labis silang nailang sa silid. Hindi matanggap ni Haiyang na gusto ni Jiyon ang taong sumulat ng masasamang komento. Sa trabaho ay walang habas niyang hinarap sila ni Jiop, kaya pinilit niya si Jiyon na pumili kung siya ba o ang direktor. Walang pag-aalinlangan na pinili ni Jiyon si Haiyang. Sinabi niya ang kanyang tunay na damdamin na gusto lang niya ang direktor, ngunit hindi niya naisip na magsasama sila. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Niyakap ni Haiyong si Jiyon at inaliw. Ang aking kapatid ay nararapat sa bawat lalaki sa mundong ito. Tanging ang direktor lamang na may masamang moral ang hindi karapat-dapat. Nang bumaba siya, naalala niya ang bili ng pulis na suriin ang kanyang koreo. Kaya binuksan niya ang mailbox at nakita niya ang sulat mula sa piskalya. Nakasaad sa sulat na nakalaya na ang ama ni Jiyon na si Nam Chang-in. Ang pamilyar na pangalan ay nagpaalala kay Haiyang sa nangyari 0 taon na ang nakakaraan. Nang araw na iyon, nakita niyang maraming tao ang nakapalibot sa pintuan ng kanilang bahay at binuhat ng pulis ang bangkay ng kanyang ama. Agad ding nahuli ang mamamatay tao na si Nam Chang-in. Malinaw na naaalala ni Haiyang na walang bahid ng pagsisisi sa mukha nito at napakabangis pa rin ito. Natapos ang mga alaala, nag-aalala si Haiyang sa reaksyon ni Jaeyon nang malaman niyang nakalaya na si Nam Chang-in, ngunit hindi niya akalain na si Nam Chang-in ay nakatayo sa kalye na lihim na nagbabantay sa kanya. Kinabukasan, may sama pa rin ang loob si Haiyang. Biskwit lang ang almusal na inihanda niya para sa direktor. Habang kumakain, tinanong ng direktor kung nakahanap na si Jaeyon ng bahay at huli na para pigilan siya ni Jaeyon. Ngayon lang nalaman ni Haiyang na gustong lumipat ni Jaeyon nang makita ang awkward na kapaligiran, tinulungan ng direktor na magpaliwanag. Hindi komportable si Jaeyon na manirahan kasama ang bagong kasal na mag-asawa. Gayunpaman, madaling malutas ang sitwasyong ito. Pagkatapos lumipat ni Jiyook sa ibang bansa, hindi na kailangang lumipat ni Jaeyon. Pupunta ka ba sa ibang bansa? Hindi mo pa sinasabi sa kanya, di ba? Napagtanto ng direktor na nakakahiya ang nasabi niya, ngunit hindi na mailigtas ang sitwasyon. Galit na pinalayas ni Haiyang ang dalawang taong gustong umalis sa kanyang bahay. Gustong sumakay ng direktor sa taxi sa labas para umalis. Hinarangan siya ni Haiyang, ito ang taxi na kailangan niyang sakyan. Sinabi niyang humanap na lang ang direktor ng ibang masasakyan. Walang pera ang direktor at naubusan ng baterya ang telepono. Napilitan siyang humingi ng kaunting pera kay Haiyang. Binigyan
Binigyan ni Hayang ng pera ang direktor at sinabihan itong lumayo kay Jayon. Para kay Jayon, siya ang tunay na pamilya, binalikan ng direktor ang tanong kay Hayang. Sigurado ka ba na anuman ang mangyari ay mananatili ka pa rin kay Jiyuk? Sumagot si Hayang na hindi siya sigurado, ngunit sigurado siyang sisirain ang tahanan na sumira sa kanyang pamilya at karera. Ang direktor ay umatras sa gulat, hinayaan si Hayang na umalis. Si Jiyuk, na pinalaya sa bahay, ay nakatanggap ng tawag mula sa pinuno ng departamento. Dahil wala silang magawa, nagpunta silang magkabayo. Ang pinuno ng departamento ang umalalay kay Jiyuk, na baguhan sa pagsakay sa kabayo. Tiningnan ni Jiyuk ang pinuno ng departamento, naalala ang pagbibisikleta noong bata pa siya. Ang ibang mga bata ay kasama ang kanilang mga ama, ngunit siya ay nadapa at bumangon mag-isa. Sa pagkakataong ito, pinrotektahan siya ng pinuno ng departamento. Tinulungan siyang maramdaman ang kaunting presensya ng isang ama sa kanyang tabi. Naunawaan ng pinuno ng departamento na nahaharap siya sa mahirap na pagpipilian kung mananatili sa ibang bansa o manatili. Ginamit niya ang kanyang karanasan upang sabihin sa kanya na ang paggawa ng gusto ng matatanda ay sumasalungat sa kanyang sariling kagustuhan. Darating ang panahon na pagsisisihan mo lang ito, dapat mong kontrolin ang iyong sariling buhay. Sa paghawak ng kapalaran sa iyong mga kamay, si Jiyuk ay nabigyan ng inspirasyon. Nagpasya si Ben na manatili at buong tapang na harapin ang lahat. Upang suyuin si Hayang at mawala ang galit nito, bumili siya ng paboritong bulaklak ni Hayang. Ngunit hindi inaasahan, napakakalmado ng reaksyon ni Hayang. Tila tinanggap na niya ang katotohanang aalis siya. Nalungkot si Jiyuk dahil hindi galit si Hayang at hindi rin siya pinigilan. Sabi ni Hayang, napakaraming batang ipinaampon ang nanirahan sa bahay niya. Ngunit sa huli, ang bilang ng mga nanatili ay sina Hisong at Jaeon lamang. Ang pagiging pamilya at unti-unting paglayo ay sanay na siya. Kung sa huli ay umalis si Jiyuk, hindi rin niya ito pipigilan. Kasasabi pa lang ni Hayang ay biglang naputol ang kuryente. Nagdilim ang buong bahay at si Jiyuk ay umalis ng may sakit sa puso sa dilim. Ang mga luha na pilit na pinipigilan ni Hayang ay hindi na niya makontrol. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kanyang kamay. Hindi niya akalain na pagkatapos nito ay bumukas ang ilaw at muling lumitaw si Jiyuk sa harap niya. Napansin ni Jiyuk na sinabi ni Hayang ang kabaligtaran ng kanyang nararamdaman. Malakas na ipinagtapat ni Ben na mahal niya si Hayang. Pagkatapos magsalita ay hinalikan niya ito. Hindi nila napigilan ang sarili at niyakap ang isa't isa mula sa sala hanggang sa silid tulugan. Ginagamit ang kanilang matinding pagmamahal upang ipahayag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kasabay nito, si Jiyuk, sa ngalan ng pagkuha ng mga dokumento, ay nagpunta sa kumpanya upang hanapin ang direktor. Gusto siyang suyuin ng direktor upang maging masaya. Inilahad ang isang eksena kung saan ang direktor na mayabang ay lumitaw sa nobela na kanyang isinulat. Hindi na maipinta ang ngiti ni Jiyuk sa tuwa. Sa isang iglap, nagkatinginan ang dalawa at hindi nila maitago ang kanilang damdamin. Kinuha ng direktor ang lakas ng loob at hinalikan si Jiyuk. Matapos maging malapit, hinawakan niya ang kamay ni Jiyuk at naglibot sa opisina. Hindi niya akalain na pagkatapos niyang sabihin kay Jiyuk na walang tao sa opisina tuwing weekend ay nakarinig na siya ng boses. Hinila niya ang kamay ni Jiyuk para magtago, ngunit limitado ang espasyo. Narinig ng dalawa ng malinaw ang usapan ng mga dumating. Ang nagkakaproblema ay ang mag-asawang dating kasintahan. Naghihinala si Yerin na hindi pa nakakalimutan ng kanyang asawa ang dati niyang pag-ibig kay Hayang. Nagpaliwanag siya, noong kolehiyo, ang ama ni Hayang ay sinaktan ng ibang tao. Sa kasal, nakita niya ang may sakit na ina ni Hayang. Nalungkot siya para kay Hayang. Iyon lang, kinuwestiyon ng ex-boyfriend si Erin. Ang pagbababa ng ranggo ni Hayang ay dahil sa ginawa niya sa likod. Sinabi rin ni Erin ang katotohanan. Pinili ni Jiyuk ang anak sa labas ng presidente. Nadiskaril si Hayang kaya siya nabawasan ng ranggo. Nang marinig ito, palihim na binitawan din ng direktor ang kamay na gustong patuloy na hawakan si Jayon. Pagkaalis ng mag-asawa, ipinaliwanag ng direktor kay Jayon. Ngunit nagpasya si Jayon na ituring ang magandang nangyari ngayon bilang ang katapusan ng kanilang dalawa. Hindi niya ito pakikipag-date. Hindi ito problema ng direktor, kundi ang kanyang sariling dahilan. Ginawa ni Hayang ang kanyang paraan pabalik sa silid ng hindi napapansin, ngunit nahuli siya ni Jayon upang maitago ang kahihiyan. Tumakbo siya palabas para bumili ng almusal, at si Hayang ay ngumiti ng maluwag at nasa napakagandang kalooban. Buong puso niyang ginamit ang vase para palamutihan ang silid ni Jiyuk. Ngunit hindi sinasadya, nakita niya ang larawan ni na Jiyuk at ng kanyang ina. Masayang bumalik si Jiyuk, hindi niya akalain na isang matinding pagtatanong ang naghihintay sa kanya. Nabasa ni Hayang ang talaarawan ng kanyang ina, kung saan nakasulat ang mga bagay na may kaugnayan kay Jiyuk. Sa pagkakataong ito niya lang nalaman na si Jiyuk ay isa rin sa mga batang inampon ng kanyang pamilya. Bukod pa rito, alam na niya ang pagkakakilanlan nito sa mahabang panahon. Pakiramdam ni Hayang ay nahulog siya sa isang bitag na inilatag ng maaga. Tumanggi siyang pakinggan ang paliwanag ni Jiyuk at tuluyang nadurog si Hayang. Mula pagkabata, hindi lang minsan siyang nagprotesta, umaasang ang tingin ng kanyang mga magulang ay nakatuon lamang sa kanya. Ngunit hindi pinansin ng kanyang ina ang kanyang pagtutol at pumayag siyang mag-ampon ng maraming bata. Kahit ang kanyang ama ay namatay dahil sa kanyang ina, hindi pa rin nagsisisi ang kanyang ina at umampon pa siya ng isa pa, si Jiyuk. Galit na lumabas si Hayang at sinundan siya ni Jiyuk at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa sinabi niya kanina. Pinitik ni Hayang ang kanyang kamay at tumangging sumagot. Noong taon na iyon, ipinadala ng lola ni Jiyuk si Jiyuk sa ina ni Hayang. Alam ng ina ni Hayang ang pinapangambahan ng kanyang anak at hiniling niya kay Jiyuk na itago ang katotohanan ng pag-ampon kay Hayang. Kaya naman matagal na itinatago ni Jiyuk kay Hayang. Kanina, gusto rin niyang ipaliwanag ng malinaw, ngunit galit si Hayang at ayaw makinig sa kanya.
Umuwi si Jiyok at tinanong si Jayon kung alam ba niya ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Haeyang. Nataranta si Jayon, halatang may itinago rin siyang sikreto, ngunit nagkunwari siyang walang alam. 6 na taon na ang nakalipas, humingi ng tawad ang ina ni Haeyang kay Jayon na hindi niya dapat isama ang pagkamatay ng ama ni Haeyang sa kanya. Dahil biktima lang din siya, lumabas na ang ama ni Jayon, sa kagustuhang hanapin ang kinaroroonan ng ina ni Jayon, ay tumakbo sa bahay ni Haeyang upang pwersahin si Jayon na umamin. Ang ama ni Haeyang, sa pagtatanggol kay Jayon, ay pinatay ng walang awa. Lubos na nahihiya si Jayon kay Haeyang, at tanging ang kanyang walang kondisyong pagmamahal at pag-aalaga ang maibibigay niya upang makabawi kay Haeyang. Nang marinig ang pag-aaway ni Haeyang at Jiwoo na binabanggit ang pagkamatay ng ama ni Haeyang, mas lalong nahiya si Jayon. Nang bumalik si Haeyang, humingi siya ng tawad kay Haeyang at gustong sabihin ang katotohanan, ngunit pinutol siya ni Haeyang, inilipat ang usapan sa ibang bagay. Dahil sa pagputol ni Haeyang ay nawala ng lakas ng loob si Jayon na magsalita. Lumuha siya at palihim na nangako sa sarili na tiyak na magiging mabuti siya kay Haeyang kasama ang para sa ama ni Haeyang. Kinabukasan, hindi makita ni Jiwoo si Haeyang at nang dumating siya sa opisina upang magtanong, nalaman niyang nagbakasyon si Haeyang. Namomroblema rin ang direktor dahil hindi sinasagot ni Jayon ang kanyang tawag. Sinundan niya ito sa isang coffee shop upang humingi ng tulong kay Hajun. Sinabi ni Hajun sa kanya na kung hindi sumasagot ang ka-text niya, ibig sabihin ay na-block siya. Pagkasabi niya niyan, biglang lumabas si Jiwoo, kinabahan na nagtanong kung paano ito masisira. Nagbahagi ang dalawang magkapatid ng parehong paghihirap. Tumawag ako ng higit sa 17 beses na, tumawag ako ng 29 na beses. Hiniling ni Jiwoo sa direktor na tawagan si Haeyang bilang kanyang superior. Tutal, si Haeyang ay isang workaholic, hindi niya palalampasin ang tawag mula sa kanyang superior. At siya, bilang bayaw, ay tinulungan ang direktor na tawagan si Jayon. Nagkabisa ang transaksyon at tinawagan ng direktor si Haeyang. Gaya ng inaasahan, mabilis na sumagot si Haeyang at kumindat si Jiwoo na humihingi sa direktor na alamin ang lokasyon ni Haeyang. Nakita ni Haeyang na may kakaiba, kaya matalino ang direktor. Nagsinungaling na gusto niyang malaman kung anong regalo ang ibibigay ni Haeyang sa kanya pagbalik niya mula sa kanyang leave. Nahuli si Haeim, sinabing walang sikat na espesyalidad sa lugar kung saan siya nakatira, tanging mga inihaw na kuhol lang. Agad na nahulaan ni Jiwoo ang lokasyon ni Haeyang. Hindi niya pinansin ang pagpuna ng direktor na binawi niya ang kanyang mga salita at agad na umalis upang hanapin si Haeyang. Mabilis na tumakbo si Jiwoo sa bahay ng ina ni Haeyang sa probinsya. Pagpasok niya sa bakuran, sinalubong siya ni Haeyang na tumakbo at yumakap sa kanya. Kanina ay nagsisiga si Haeyang at dahil sa hirap sa paggawa nito ay napuno ng usok kaya kinailangan niyang lumabas. Tinulungan siya ni Jiwoo na magsindi ng apoy at sinabi niya kay Haeyang na pinilit ng kanyang lola ang ina ni Haeyang na alagaan siya kaya pumayag ang ina ni Haeyang. Upang malutas ang problema sa puso ni Haeyang, kumuha siya ng isang video. Sa video, ang ina na nawalan ng alaala ay tinitingnan ang manika sa kanyang bisig bilang si Haeyang. Patuloy niyang hinahaplos ito at patuloy na tinatawag ang pangalan ni Haeyang. Parehong naantig at nahihiya si Haeyang dahil palagi niyang pinapasan sa kanyang puso ang tungkol sa kanyang ina. Ngunit alam niya na palaging mahal siya ng kanyang ina, ibinalik niya ang telepono kay Jiwoo. Bagaman hindi siya nakatira kasama ang kanyang ina sa loob ng maraming taon, paminsan-minsan ay umuwi siya. Nagtaka siya kung nasaan si Jiwoo kapag umuwi siya. Naalala ni Jiwoo, sa tuwing umuwi si Haeyang, natatanggap niya ang tawag ng kanyang ina ng mas maaga. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, pupunta siya sa internet cafe o silid-aralan, maghihintay kay Haeyang na umalis bago bumalik. Ngunit may isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang araw na iyon ay ang unang anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Haeyang. Hindi siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina, kaya umuwi siya gaya ng dati. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa pintuan ay nakita na niya si Haeyang at gusto niyang tumakbo sa takot. Ngunit tinawag siya ni Haeyang na bata at tinanong kung may lighter siya. Naalala pa ni Haeyang na humiram siya ng lighter sa isang bata. Hindi niya akalain na iyon ay si Jiwoo. Ang kanilang kapalaran ay napakakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala si Jiwoo pagkatapos ng kasal. Diretsyong sinabi ni Jiwoo na gusto na niya siya noon at natatakot siyang hindi niya matupad ang ipinangako niya sa ina ni Haeyang. Natatakot din siyang malaman ni Haeyang ang katotohanan at iwan siya. Naawa si Haeyang sa sitwasyon ni Jiwoo dahil sa hiling ng kanyang lola. Kahit na miss niya ang kanyang ina, pinigilan niya pa rin ang sarili na hindi ito puntahan. At dahil sa kahilingan ng kanyang ina, ipinaglaban niya ang pagtatago ng kanyang damdamin para sa kanya. Marahil, sa pag-ibig na ito, si Jiwoo ang pinakamaraming pinasan. Hindi na sinisisi ni Haeyang si Jiwoo, hiniling niya na umuwi sila ng magkasama. Sa daan, tinawagan niya si Zion, ngunit walang sumasagot. Nang tumawag ulit siya, nakita niyang patay ang telepono. Hindi kailanman pinalampas ni Zion ang kanyang mga tawag, kahit na natutulog. Naalala ang paglaya ng mamamatay tao, agad siyang nakaramdam ng masamang kutob. Nalaman ni Jiwoo ang dahilan at natatakot din siyang mapanganib si Zion. Agad niyang tinawagan ang direktor at sinabi sa kanya na tingnan ang sitwasyon ni Zion. Sa oras na ito, umakyat ang ama ni Zion sa bakod habang hindi siya handa at sinira ang salamin ng bintana sa unang palapag. Pagkapasok sa bahay, takot na takot si Zion at napaupo sa sahig. Buong lakas niyang pinukpok ng telepono ang ulo ng kanyang ama. Nang masaktan siya, tumakbo siya papunta sa silid at mahigpit na isinara ang pinto. Dahil sa galit, sinipa ng ama ang pinto at pinilit siyang sabihin kung nasaan ang kanyang ina. Nang makita niyang hindi siya nakikinig
marinig, ginamit niya ang buhay ni Haeyeon upang takutin siya. Si Haeyeon ang kahinaan ni Zion. Galit siyang tumayo at nakipaglaban sa kanyang ama, ngunit sinakal siya nito. Sa kritikal na sandali na nanganganib ang kanyang buhay, sa wakas ay dumating ang direktor. Tinulak ng direktor ang ama ni Zion, ngunit nasaksak siya nito sa braso gamit ang kutsilyo. Naglaban ang dalawa at nahulog sa hagdanan. Nakita niya itong tumayo at lumapit na may hawak na kutsilyo. Kinuha ng direktor ang kahon sa tabi niya at buong lakas na hinarangan ito hanggang sa mawalan ng malay ang lalaki bago siya huminto. Bumaba si Zion at nakita ang sugat ng direktor. Masayang nagyakapan ang dalawa at dinala ng pulisya ang ama ni Zion upang managot. Tumakbo si Haeyeon pabalik upang kumpirmahin na ayos lang si Zion at sinisi ang ama ni Zion na hindi karapat-dapat maging ama. Nang marinig ni Zion ang sinabi ni Haeyeon, nalaman niya na matagal na niyang alam na ang pumatay ay ang kanyang ama. Humagulhol siya at tinanong si Haeyeon, alam mo na ang katotohanan, bakit mo pa ako pinanatili? Dahil ayaw kong mapahamak. Noong taon na iyon, pumunta si Zion para hanapin siya. Nakita niya ang paghihirap ni Zion na mas masahol pa sa kamatayan. Ang desperasyon na iyon ay parang humihingi ng tulong. Sa oras na iyon, nagpasya siya, kahit na hindi niya nailigtas ang kanyang ama, marahil ay maililigtas niya si Zion. Maaari niyang kamuhian ang pamilya ni Zion anumang oras, kung gusto niyang iligtas siya, isang pagkakataon lang ang mayroon si Haeyeon. Nang marinig iyon, patuloy na humingi ng tawad si Zion kay Haeyeon. Ang dalawang magkapatid ay naantig sa eksenang ito. Nagpasalamat ang direktor kay Ji-woo, buti na lang at tumawag siya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong iligtas si Zion. Ang puot na nararamdaman niya para kay Ji-woo ay naglaho at nagkaroon pa ng kaunting init ng pagkakapatid. Lubos na naawa ang direktor sa kalagayan ni Zion. Pinagsisisihan niya na hindi niya ito naprotektahan ng mas maaga. Hindi inaasahan ni Zion na malantad ang kanyang pangit na nakaraan. Minamahal pa rin siya ng direktor, hindi niya mapigilan ang mga luha ng kaligayahan. Naayos na ni Ji-woo ang nasirang pinto. Nag-aalangan siya kung maaari siyang makatulog kasama si Haeyeon. Hindi pa rin nakakalimutan ni Haeyeon ang nangyari. Inutusan niya itong umakyat sa itaas at matulog sa kanyang silid. Mapilit si Ji-woo na manatili, matulog sa sofa upang protektahan si Haeyeon. Habang natutulog, biglang nakatanggap ng tawag si Haeyeon. Pumunta siya sa sala at ginising si Ji-woo. Mahinahon na sinabing namatay ang kanyang ina at kailangan nilang pumunta doon kaagad. Nakita ni Ji-woo ang sobrang kalmadong reaksyon ni Haeyeon, kaya tinawag niya si Haeyeon at sinabing tingnan siya. Sa puntong ito, naramdaman ni Haeyeon ang walang hanggang sakit na lumamon sa kanyang puso. Yumakap siya kay Ji-woo at umiyak ng malakas. Lahat ng mga dating ampon ay dumalo sa libing ng ina ni Haeyeon. Sa simulati sa pool, laging iniisip ni Haeyeon na malaki ang sakripisyo ng kanyang ina. Ngayon lamang niya naunawaan ang desisyon ng kanyang ina. Sa likod ng walang pagsisising sakripisyo ng kanyang ina ay ang pagmamahal at pagiging minamahal na sumuporta sa kanya. Nais ni Ji-woo na isulat ni Haeyeon ang kanyang pangalan sa listahan ng mga kamag-anak. Hindi lang pangalan niya ang isinulat ni Haeyeon, kundi pati na rin ang pangalan ng lahat ng mga ampon. Nagtaka si Ji-woo bakit hindi siya manugang kundi ang bunsong anak. Sabi ni Haeyeon si Ji-woo ay anak na ng kanyang ina noon pa. Lubos siyang nagpapasalamat dahil sa mga taong iyon ay kasama niya ang kanyang ina. Pagkatapos, siniguro ni Ji-woo na hindi na siya magtatago ng anuman mula sa kanya. Inilagay ni Haeyeon ang plaka ng kanyang ama sa tabi at sumumpa si Ji-woo sa harap ng plaka ng ina ni Haeyeon. Simula ngayon, palagi siyang mananatili sa tabi ni Haeyeon at hindi siya bibitawan. Pauwi, hinawakan ni Ji-woo ang kamay ni Haeyeon at sinabing sumumpa siya sa harap ng kanyang ina na hindi niya bibitawan ang kanyang kamay at mananatili siya sa tabi niya. Ngunit nang marinig ito ni Haeyeon, inalis niya ang kanyang kamay mula kay Ji-woo. Naalala niya kung paano pinigilan ni Ji-woo ang kanyang pagkasabik at hindi hinanap ang kanyang tunay na ina dahil sa hiling ng kanyang lola. Inalis ni Haeyeon ang singsing sa kamay ni Ji-woo. Umaasa ako na hindi mo na poprotektahan ang sinuman sa hinaharap. Hindi mo kailangang sumunod sa anumang pangako. Mabuhay ka lang para sa sarili mo. Ayokong maging ang iyong buhay at dahilan para umiral. Masyado itong mabigat. Umuwi si Haeyeon na nalulungkot at humahagulgol. Ngunit gaano man kasakit, ayaw niyang mawala si Ji-woo sa kanyang sarili para lang protektan siya. Pilit na pinigilan ni Ji-woo ang kanyang luha habang daladala ang kanyang bagahe palabas ng bahay ni Haeyeon. Ang dalawang nagmamahalan para sa kapakanan ng isa't-isa ay nagtiis sa paghihirap ng puso at walang magawa kundi piliing maghiwalay. Ibinigay ng direktor ang balita na lilipat si Ji-woo sa ibang bansa kay Haeyeon, umaasang sasama siya sa paghati. Tumanggi si Haeyeon. Kung makikita niya si Ji-woo, hindi niya mapipigilan ang sarili na pigilan si Ji-woo. Kung mangyayari iyon, masasayang lang ang mahirap na desisyon na nagawa. Magkasamang dumating ang direktor at si Haegyang sa airport upang ihatid si Ji-woo. Piniling ni Ji-woo kay Haegyang na ihatid ang kanyang mensahe. Kapag kaharap niya ang kanyang biological na ama, ang presidente, magpasalamat siya sa kanya sa pag-aayos ng kanyang paglipat sa ibang bansa. Naglakad si Ji-woo patungo sa gate ng eroplano. Hindi makapaghihintay ang presidente na tumakbo at magtanong kung may iniwan bang mensahe si Ji-woo para sa kanya. Nagsinungaling si Haegyang kay Ji-woo at sinabihan ang presidente sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Subukan mong maging isang mabuting tao. Nalaman ni Haeyeon na nakasakay na si Ji-woo sa eroplano. Kinuha niya ang liham na isinulat ni Ji-woo para sa kanya noong natapos ang kasal. Naaalala niya ang bawat eksena
na mula nang magkakilala sila, nagkakilala at nagmahala ni Ji-woo. Bagaman nasasaktan ang kanyang puso, ang lahat ng kanyang desisyon ay para sa kaligayahan ni Ji-woo. Buong puso niyang binati si Ji-woo. Ngayon, hindi mo na kailangang pasanin ang buhay ng sinuman, mabuhay ka na lang ayon sa gusto mo. 6 na buwan pagkatapos, sa pagsisikap ng direktor, ang e-like education ay nanguna sa industriya. Ayon sa kasunduan, papayagan na siya ng kanyang ama na malayang umibig. Agad na sumang-ayon ang presidente at sinabihan siyang magpareserba ng restaurant. Tanghali, ang 3 miyembro ng pamilya ay nagdiwang sa pagkain at masayang dumating ang direktor sa restaurant na pinagkasunduan. Hindi niya inaasahan na pagbukas niya ng pinto ay hindi niya nakita ang kanyang mga magulang kundi isang batang babae. Lumabas na hindi gusto ng presidente na ang magiging manugang niya ay isang manunulat. Kaya, inilihim niya sa kanyang anak ang pag-aayos ng isang blind date at nang malaman ng direktor ang katotohanan ay napatawa siya sa galit. Buti na lang at napilitan din ang kabilang panig na pumunta dahil sa kanilang mga magulang. Matapos magkaliwanagan ay agad silang umalis, ngunit sa kasamaang palad ay nakita sila ni Jaeon paglabas nila ng kwarto. Si Jaeon ay inimbitahan na magsalita sa universidad at nakipagkita sa nagpaplano dito upang pag-usapan ang mga detalye ng kooperasyon. Nakita niya ang direktor na kasama ang isang babae at narinig niyang binanggit nito ang salitang blind date. Labis na nagalit si Jaeon at akmang susugod upang kumprontahin ang direktor. Ngunit hindi niya inaasahan na madulas siya at muntik ng matumba. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang tagahanga at iniligtas siya na parang bayani. Binuhat ng lalaking uhaw ang kanyang kasintahan na parang isang prinsesa. Nagalit ang direktor at namutla. Dumating si Jaeon sa universidad sa tamang oras at ito ang unang beses na sumali siya sa ganitong uri ng aktibidad. Kinakabahan siya at hindi mapakali. Hanggang sa makita niya ang direktor na nakaupo sa auditorium na may hawak na simbord ng puso upang suportahan siya. Doon lamang niya binitawan ang lahat ng kanyang kawalan ng kapanatagan. Natapos niya ang kanyang talumpati ng napakahusay. Ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay ay ang makasama ang tamang tao. Pareho silang masayang nakangiti. Kinuha ng direktor ang singsing na inihanda niya noon. Nagpropose siya kay Jaeon. Agad na sumang-ayon si Jaeon. Pumayag siyang hawakan ang kamay ng direktor at magpatuloy magpakailanman. Kung ikukumpara sa masayang si Jaeon, miserable ang sitwasyon ni Hayaw. 3 buwan na ang nakakaraan, ang kanyang ex-boyfriend ay nakatanggap ng espesyal na bonus para sa kanyang mahusay na trabaho. Naniniwala si Hayaw na mas magaling siya kaysa sa kanyang ex-boyfriend. Ngunit ang kanyang benepisyo ay palaging mas mababa kaysa sa kanya. Sa isang sandali ng galit, pinili niyang itatag ang sarili niyang mundo. Nagkataon naman na ayaw na rin ni Hajun na maging kalihim ng direktor. Gusto na lang niyang mag-program. Nagkasundo ang dalawa. Nagtulungan silang magtayo ng isang organisasyong pang-edukasyon. Napakaganda ng kanilang ideya, ngunit malupit ang realidad. Lumipas ang ilang buwan, ngunit hindi pa rin makahanap ng investor ang kumpanya. Upang malampasan ang paghihirap, naisipan ni Hayaw na ibenta ang lumang bahay. Umuwi siya sa probinsya para makipagkita sa bumibili. Nakita niya si Ji-woo Okay na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang nakakalungkot para sa kanya ay, sa tabi ni Ji-woo Okay ay may isang babae na nakaupo. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Mukhang napakalapit ng kanilang relasyon. Palihim na umalis si Hayaw. Lumabas lang siya nang umalis na si Ji-woo Okay. Sinabi sa kanya ng broker, ang babae kanina ay ang gustong bumili ng bahay. Ngunit sinabi ni Ji-woo Okay na ang bahay na ito ay hindi ibebenta. Si Hayaw at Hajun ay desperadong nagpasya na makipagkita sa direktor. Gusto ng direktor na palakihin pa ang kumpanya. Aktibo siyang naghahanap ng target na pamumuhunan. Tumayo ang dalawa sa pintuan at sumumpa na tiyak na makukuha nila ang ilang pondo mula sa direktor. Ngunit nang makita nila ang direktor ay nagbago ang kanilang saloobin. Nagbigay ang dalawa ng puso at nagpakita ng pagiging kaibig-ibig sa direktor. Hiningi nila sa direktor na mamuhunan sa kanilang kumpanya. Pinagalitan ng direktor si Ji-woo Okay na traidor ang dalawa. Ngunit dahil sa pakiusap ni John ay nagpasya pa rin siyang mamuhunan. Pagkaalis sa kumpanya, hindi sinasadyang narinig ni Hayaw ang pag-uusap ng dating kasamahan. Si Ji-woo Okay ay balisa dahil sa kasal. Akala niya ay ikakasal si Ji-woo Okay sa iba. Kaya, malungkot siyang pumunta sa convenience store kung saan siya dating nagtrabaho. Naalala niya ang lahat ng magagandang alaala na iniwan nila doon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling ito ay lumitaw si Ji-woo Okay. Itinago ni Hayaw ang kanyang kalungkutan. Labag sa kanyang kalooban ay binati niya si Ji-woo Okay ng kaligayahan. Lumapit si Ji-woo Okay at ininom ang lahat ng alak sa kamay ni Hayaw. Sinabi niya kay Hayaw, ang babaeng kasama niya ay ang kanyang kapatid sa ina. Sa panahong sila ay nagkahiwalay, gaano man kaganda ang kama na kanyang tulugan. Hindi ito kasing komportable ng kama na binili ni Hayaw para sa kanya. Pagkasabi niyan ay nahulog si Ji-woo Okay sa bisig ni Hayaw. Inalalayan ni Hayaw si Ji-woo Okay pauwi. Pinahiga siya sa kanyang kama. Nagising siya kinaumagahan na masayang tumatawa. Ngunit pagkatapos ay nalaman niyang wala na si Ji-woo Okay sa kama. Hinanap siya ni Hayaw sa lahat ng dako. Ngunit wala siyang nakita. Nataranta si Hayaw. Takot na muling mawala si Ji-woo Okay. Sa sandaling ito, bumalik si Ji-woo Okay na may dalang almusal. Buong kagalakang tinanggap ni Hayaw ang kanyang pagbabalik sa bahay. Nagpahayag ang dalawa ng kanilang pag-ibig. Naghalikan sila. Nagpasya silang magsimula ng isang relasyon na walang kinikilingan. Nagtapos ang pelikula. CJ, hanggang dito na lang sa ngayon. Paki-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel.